Si Desir ay isang mahuhusay na bayani na may pambihirang kakayahang magkansela ng mahika, ngunit nabigo siyang iligtas ang mundo mula sa pagkawasak. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang bumalik siya sa nakaraan at magsanay upang maging makapangyarihan upang maisulat niya muli ang kasaysayan at mailigtas ang mundo. Nagsimula ang lahat isang gabi, sa panahon ng isang digmaan sa isang madilim na dimensyon na tinatawag na Shadow World na may kakayahang sumire sa mundo ng mga tao. Matapos ang ng buhay ng hindi mabilang na bayaning tao, ang boss monster, na kamukha ng Beast Titan na naka-steroids, ay sinubukang pumasok sa mundo ng mga tao, ngunit dumating si Desir at ang kanyang koponan upang pigilan siya. Nang magpakawala ang Beast ng isang malakas na putok sa kanila, madali itong kinansela ni Desir, kaya naghanda ito upang lipulin sila gamit ang ultimate attack nito. Gayunpaman, gumamit si Desir ng Plus Ultra at kinansela ang makapangyarihang spell na ito kapalit ng kanyang kamay, na nagbigay daan sa kanyang koponan na sumugod sa halimaw. Sinubukan ng demonyo na hampasin sila gamit ang buntot nito, ngunit hinarangan ng tangke ng grupo ang atake, na nagbigay daan sa iba na gamitin ang kanilang mga ultimate moves dito, at ginamit ng Sword Lady ang kanyang bangkay upang patayin ang demonyo. Pagkatapos ng labanang ito, nakaramdam ng ginhawa si Desir na nailigtas na ang mundo, ngunit napansin ng grupo na hindi sila ini-teleport pabalik sa mundo ng mga tao tulad ng dapat nilang gawin matapos talunin ang boss. Nang banggitin nila kung paano silang anim ang huling nakaligtas sa daan-daang lumaban sa demonyo, nalungkot si Desir habang naaalala niya ang lahat ng kanyang mahal na kaibigan at kasama na nawala niya noong digmaan. Gayunpaman, lahat ay nagsimulang umawit ng papuri sa kanyang kakayahang suriin at harangan ang mga spell ng demonyo, at tinanong nila siya kung bakit hindi siya kilala kahit na mas malakas siya kaysa sa Sorcerer Supreme, ngunit sinabi lang niya sa kanila na isa siyang karaniwang tao. Nang tanungin nila kung ano ang plano niyang gawin pagkatapos niyang bumalik sa kanilang mundo, naalala ni Desir ang sakit ng panunood sa kanyang nag-iisang tunay na pag-ibig, si Romantica, na mamatay noong digmaan at sinabi sa kanila na kailangan niya ng mas maraming oras para pag-isipan ito. Noon din, nagising muli ang demonyo, na naging dahilan upang mataranta ang lahat, at ipinaliwanag ng salamangkero na ang halimaw ay malapit ng maging nuclear salamat sa lahat ng mana na nakaimbak sa puso nito. Sinubukan ni Desir na kanselahin ang pagsabog ng mana, ngunit nakakagulat, ang kanyang spell ay nabasag, at ipinaliwanag ng wizard na ang atake ay hindi maaaring kanselahin dahil ito ay isang bola ng purong kapangyarihan ng mahika. Habang sinisira sila ng pagsabog, nakaramdam si Desir ng kawalan ng halaga dahil muli niyang hindi mailigtas ang mga taong mahal niya. Bigla siyang nagising sa pasilyo ng paaralan at napansin na siya ay ganap na maayos, na ikinagulat niya. Habang kinukurot niya ang kanyang utak para malaman kung ano ang nangyayari, may narinig siyang ingay sa malapit na bulwagan. Pagpasok niya sa bulwagan, nagulat siya nang makitang buhay pa ang kanyang dating propesor. Inanunsyo ng babae na kailangang pumasa ang mga estudyante sa isang artificial na bersyon ng Shadow World bilang entrance exam. Nang banggitin niya ang kasalukuyang taon, tumungo si Desir sa sulok upang palamigan ang kanyang nag-aalab na isipan dahil napagtanto niya ngayon na siya ay si Ezekiel 10 taon na ang nakalipas. Dahil dito, nakaramdam siya ng matinding kalungkutan dahil nangangahulugan ito na ang lahat ng isinakripisyo niya at ng kanyang mga kasama noong digmaan ay walang saysay na ngayon, at nagsimulang tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga. Pagkalipas ng ilang oras, naupo siya sa pasilyo ng paaralan at napagtanto na hindi ito isang panaginip dahil malinaw niyang naaalala ang bawat bahagi ng tanawin sa harap niya. Nang sandaling iyon, dumating ang isang babaeng nasa ikalawang taon sa paaralan na nagngangalang Ladoria at nagpakilala bilang kanyang bagong tagapagturo, at nakilala niya ito bilang isang mataas na ranggong estudyante na gumagamit ng mahika ng apoy sa antas na higit pa kay Prinsipe Zuko. Habang sinusuri ang kanyang mga detalye, napansin niya na isa itong ordinaryong tao, kaya ipinaalam niya rito na isa itong beta class kahit na makapasa siya sa pagsusulit dahil sa diskriminasyong sistema ng paaralan na naglalagay lamang ng mga maharlika sa mas matataas na uri. Di nagtagal, tumungo sila sa exam hall nang lapitan sila ng isang maharlikang batang nagngangalang Elheim, na nagsimulang makipagtalo kay Ladoria kung sino ang mas mahusay ang performance sa kanilang mga nakaraang tunggalian. Sa wakas ay kinilala niya ang presensya ni Desir, ngunit nang malaman ni Elheim na isa lamang siyang ordinaryong tao, tumawa siya at sinabihan itong sumuko na sa pagsusulit habang naglalakad palayo. Maya-maya, may narinig silang anunsyo sa radyo ng paaralan, na nagsasabi sa mga kandidato na pumunta sa exam hall, ngunit napansin ni Desir na ang kanyang mababang guro ay nasa crash-out mode na ngayon dahil sinabi nito sa kanya na kailangan niyang makapasa sa pagsusulit para mapalitan siya ng maharlikang gago. Pagdating ni Desir sa exam hall, desperadong hinanap niya ang kanyang crush ngunit hindi niya ito matagpuan. Nang malapit na siyang sumuko, lumitaw si Romantica at sinabihan siyang tumigil sa paglilibot na parang unggoy na patay na ang utak. Labis ang gulat ni Bro nang makita siya at halos hindi na siya makahinga,
ngunit nang maalala niya kung paano ito namatay sa kanyang mga bisig, ginawa niyang bagong layunin ang iligtas siya sa pamamagitan ng muling pagsulat ng kasaysayan ng mundo. Dahil sa tuwa, nakahinga ng maluwag si Desir na maayos naman ang kanyang pakiramdam, ngunit tinanong siya nito kung paano nito nalaman ang pangalan niya gayong hindi pa naman sila nagkikita noon. Sa sandaling iyon niya napagtanto na isa siyang tanga, kaya humingi siya ng tawad at nagsinungaling na nalaman niya ang pangalan nito mula sa info screen sa harap nila. Nang mapansin niyang nasa iisang grupo sila ng mga exam, ngumiti ito habang binabati ito ng good luck at saka naglakad palayo. Pagkaalis niya, naalala ni Desir ang matinding kalungkutang naramdaman niya noong nawala ito sa orihinal na timeline at nanumpa na hindi na niya ito hahayaang maranasan muli ang ganito kasakit na karanasan. Pagkalipas ng ilang minuto, ipinaalam sa kanya ni Lad Oria na siya ay nasa Group D, at ang kanyang pagsusulit ay isang karera sa RNST plane sa beginner level ng Shadow World. Tiniyak niya sa kanya na ayos lang ito dahil kahit na ang test area ay tinatawag na Shadow World, hindi ito mapanganib. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang mga Shadow World na ginagamit sa Hebron Academy ay ginawa para sa layunin ng mga pagsusulit, at gumagamit ang mga ito ng isang sistema ng kaligtasan na nagpapahintulot sa mga kandidato na lumikas kahit na sila ay magtamo ng nakamamatay na pinsala. Bago pa siya makapagpaliwanag ng higit pa, sumabad si Elheim, sinabi sa kanya na pinapayagan silang gumamit ng mahika at mga pag-atake laban sa ibang mga kalahok. Pagkatapos ay sinabi niya rito na hindi siya makakapasa sa pagsusulit, at sinubukan ni Lad Orie ng mga tuwiran na maaari silang manalo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagkakaibigan, ngunit nagbigay siya ng isang nakakagulat na balita, na ipinaalam sa kanila na ang kandidatong kanyang tinuturuan ay si Azest, isang makapangyarihang Magic Knight. Ikinagulat ito ni Lad Orie, ngunit natuwa si Desir na makita muli ang kanyang dating kasama, at naalala niya na ito ay isang gumagamit ng yelo na kayang gumamit ng vision magic na imposibleng baligtarin. Nang makitang nagtatago na ngayon si Lad Orie sa kahihiyan, sinimula na naman siyang lokohin ni Elheim, kaya sinabi niya rito na sinuwerte lang siya sa kanyang mentee assignment at hindi nito ipinapakita ang kanyang mga kasanayan. Gayunpaman, ikinatwiran niya na ipinapakita nito ang kanyang mga kasanayan kay Riz at sinabing ang isang walang kwentang ordinaryong tao tulad ni Desir ay perpekto para sa kanya habang papalayo siya. Pagkaalis nila, inamin ni Lad Orie na mababa ang tsansa ni Desir laban sa isang Magic Knight, ngunit sinabihan siya nitong huwag sumuko, kaya nagpasalamat siya rito. Sakto naman, inanunsyo ng instructor na oras na para simulan ang pagsusulit, at dapat magtipon ang lahat ng kalahok sa gate. Pagkatapos magpaalam kay Lad Oria, pumunta siya sa harap ng gate at pumila kasama ang iba pang mga kalahok, kabilang ang kanyang minamahal na romantika. Pagpasok nila sa gate, ipinaalam sa kanila ng tagasuri na 3 kandidato lamang ang makakapasa sa pagsusulit, at pinapayagan silang gumamit ng mahika, mga bomba ng chakra, at lahat ng iba pang paraan ng pakikipaglaban na kanilang arsenal. Sinabi rin niya sa kanila na madidiskwalipika sila kung tatanggap sila ng nakamamatay na pinsala at inutusan silang pumila sa starting line. Habang pumipila ang mga kandidato, naalala ni Desir na nakaligtas si Azest hanggang sa huling sandali tulad niya, ngunit iniisip niya kung bumalik ba ito sa nakaraan dala ang kanyang mga alaala tulad ng ginawa niya. Bigla, tinawag niya ang pangalan niya, at ito ang naguluhan niya, kaya ipinaliwanag niya na tiningnan niya ang roster bago pumunta doon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na siya ay nasa pinakamababang bilog dahil ang kanyang pisikal na kakayahan ay mas mababa sa karaniwan, at kahit na magpatuloy siya sa pagsasanay, wala siyang kinabukasan. Inamin ni Desir na tama siya, ngunit kinukumpirma ng kanyang mga salita na wala siyang mga alaala ng nakaraan. Sinabi niya na napansin niya na pinagmamasdan siya nito, ngunit hindi niya kailangang mag-alala dahil hindi niya inaatake ang mahina, at nagpasalamat siya rito. Nang opisyal na magsimula ang karera, mabilis na sumugod si Azest kaya't napaatras ang ibang mga kandidato dahil sa kanyang mga shockwave, at nagreklamo si Romantica tungkol sa pagpapasikat bago sumali sa karera. Habang nagmamadali, aksidente niyang natapakan ang isang maliit na halimaw at nagsimulang humanga sa kakyutan nito. Nang makita ito, sinabi ni Desir na nagulat siya na mahilig pa rin ito sa mga cute na bagay, at dahil dito ay inakusahan niya ito ng pagpapanggap na kilala siya para lang malakpakan siya nito sa kama. Nang sabihin niya sa kanya na mag-focus sa karera, itinuro niya na pareho silang malapit ng madiskwalipika, ngunit sinabihan siya ng babae na huwag siyang isama sa isang paunang katulad niya. Masayang humingi siya ng tawad, ngunit lalo lamang siyang nagalit, at habang patuloy siyang pinagagalitin ng babae, sinabi niya sa kanya na hindi niya naranasan ang karanasang ito. Noon lang niya napansin ang isang paparating na pag-atake at agad siyang itinulak palayo. Gumamit ang umaatake ng mas malakas na spell ng apoy, ngunit gumanti si Romantic ay gamit ang isang malakas na hangin na nagpalipad sa kanya.
Inanunsyo ng instructor na natalo na ang lalaki, at 5 kalahok na lang ang natitira. Nang marinig ito, nagpasalamat si Romantic kay Desir sa pagliligtas sa kanya, ngunit sinabi sa kanya na naayos na ang issue. Nang sumagot siyang walang pakialam muli, nagsimula siyang magreklamo, ngunit ipinaalala nito sa kanya na kailangan niyang magmadali upang maabutin ang iba. Nang marinig ito, sa wakas ay nagpasya siyang magseryoso at ginamit ang kanyang ultimate wind spell na tinatawag na Arrow Sweep. Samantala, 2 extra ang tumatakbo pasulong nang bigla silang makasalubong ng isang malakas na bug zone ng hangin. Isa sa kanila ay agad na natangay ng hangin, ngunit nagawang harangan ng pangalawang lalaki gamit ang kanyang espada. Sakto lang, dumating si Azest at muling napatunayang siya ang pinarangalan sa pamamagitan ng paghiwa sa hangin habang sumusulong ito. Sinubukan ni Ron na sundan ang kanyang mga yapak, ngunit biglang may nabunat na puno at nadurog siya. Nang inanunsyo na 3 na lang ang natitirang kandidato, ibinaling ni Romantica ang kanyang atensyon kay Desir at nagbanta na sisubog ang kanyang tauhan kung hindi ito outrest. Gayunpaman, tumanggi si Desir, at labis siyang nagalit kaya't nagpakawala siya ng sunod-sunod na malalakas na oras ayon sa kanya. Pagkatapos, nagsimula siyang maglakad palayo, inaakalang nawasak na siya, ngunit nang pinuri niya ang kanyang kasanayan sa mahika, lumingon siya at nakitang ligtas na siya. Sinimulan niya itong turuan kung paano pagbutihin ang kanyang mahika, ngunit muli siyang na-trigger at naghagis ng ilang mahika sa kanya. Gayunpaman, ginamit ni Desir ang kanyang mahika upang baguhin ang daloy ng hangin, na naging dahilan upang hindi tamaan ng mga kadena ang kanilang target, at doon niya napagtanto na gumagamit ito ng isang inversion spell. Hindi siya makapaniwala na may isang taong may mababang antas ang gumagamit ng isang napakalakas na spell, kaya nagpaputok siya ng isa pang wind chain sa kanya, ngunit madali niya itong kinansela. Habang sinusubukan niyang i-proseso ang kanyang nasasaksihan, sumulong si Desir upang tapusin siya, kaya't siya ay naging si Lady Gilgamesh habang sabay-sabay na nagpapakawala ng sunod-sunod na mga pag-atake, ngunit kinansela ni Desir ang bawat isa sa mga ito. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na hindi lamang mga inversion spell ang kaya niyang gawin at pinaandar ang isang enhancement spell na tinatawag na Grease bago siya pinalo gamit ang isang malakas na Firebolt spell. Pagkatapos, hinarap niya si Azist na nagpaandar ng daan-daang magic circles upang sirain siya, ngunit na-control niya ang mga ito at binaligtad ang direksyon ng mga spell kaya hindi siya natama ng mga ito. Pinagsama ni Azist ang kanyang natitirang mga bilog ng mahika sa isa at naglunsad ng isang makapangyarihang spell, ngunit gumanti si Desir gamit ang kanyang inversion at mabilis na lumagpas sa kanya upang makatawid sa finish line. Inanunsyo ng instructor na si Desir ang nakakuha ng unang pwesto sa karera, at nagmadali sina Romantica at Azest patungo sa finish line. Nagpa siya ang bayani na magpapalakas siya upang mapigilan ang pag-ulit ng trahedya. Sa silid ng administrasyon, isiniwalat ng isa sa mga opisyal na nagtalaga sila ng mga klase batay sa mga resulta ng pagsusulit, mga magic circle, at mga kasaysayan ng pamilya, at natuwa ang mga piling hanggang sa panel na walang karaniwang tao ang itinalaga sa klase ng Alpha. Gayunpaman, ipinaalam sa kanila ng kanilang pinuno na may rekomendasyon para sa isang partikular na estudyante na mailagay sa klase ng Alpha, at isiniwalat ni Bridget na si Desir pala iyon. Kinabukasan sa paaralan, nagtipon ang mga kwalipikadong estudyante sa pasilyo upang tingnan ang kanilang mga pangalan sa pisara, at marami sa mga piling tao ang natuwa na sila ay nasa klase ng Alpha. Napansin ni Desir na nasa klase siya ng Beta, ngunit mas nag-aalala siya kay Romantica, na mukhang lungkot na parang nasagasaan lang ni Trocco ng alagang Ardilla nito. Kalaunan sa klase, nakaramdam ng asim si Romantica dahil ang silid-aralan nito ay parang apartment ng palaboy, at nagsimula siyang magtaka kung kailan itinayo ang lugar. Ipinaalam ng guro sa mga estudyante na ang mga kasanayan ng mga salamangkero ay nireranggo sa mga bilog, at ang pinakamababang bilog ay 1, habang ang pinakamataas ay 7. Sa pagsusulit sa pasukan, binibigyan nila ng bigat ang kanilang mga magic circle, at kailangan nilang maging kahit circle 2 para mapabilang sa alpha class. Habang pinagtatawanan niya sila, nagalit si Romantica dahil alam niyang isa siyang circle 2, ngunit mas nababagabag siya sa katotohanang nakaupo siya sa tabi ni Desir, at nagtataka siya kung bakit pa ito nasa klase ng Beta kahit natalo niya ang isang Magic Knight. Habang iniisip niya kung paano lutisin ang mga bagay-bagay, ngumiti si Desir sa kanya, at ito ang nagpabaliw sa kanya hanggang sa sinabihan siya ng guro na tumahimik. Nang makita ito, naalala ni Desir ang nakaraang pagkikita nila ni Professor Bridget, kung saan pinasalamatan niya ito sa lahat ng ginawa nito para sa kanya sa ampunan. Natuwa siya na naalala siya nito, at ipinagmamalaki rin na naging sapat na ang lakas nito para talunin si Azest. Pagkatapos ay isiniwalat niya na plano niyang ilagay ito sa klase ng Alpha, ngunit mariing tinutulan ito ng ibang mga propesor dahil sila ay mga maharlika.
Sa kasalukuyan, napagtanto ni Desir na ang pader na inilagay ng mga elitistang ito sa pagitan ng mga maharlika at mga karaniwang tao ay hindi lamang nakakaapekto sa kanya dahil kahit sa kanyang klase, maraming mahuhusay na salamangkero ang karapat-dapat sa mas mataas na ranggo. Nang maalala niya ang pagkamatay ni Romantica, napagpasyahan niyang hahanapin ang pinakamaraming talento hanggat maaari. Di nagtagal, nasa klase si Romantica at nagmumuni-muni tungkol sa pagkakalagay sa beta nang lapitan siya ng isang estudyante ng Alpha class na nagngangalang Donata at yayain siyang sumali sa kanyang grupo, ang Blue Moon. Nalito siya rito, ngunit ipinaliwanag niya na ito ang pinakamahusay na grupo sa akademya na binubuo ng mga salamangkero na mas malakas kaysa kay Sukuna, at interesado siyang sumali ito dahil mayroon itong mahusay na kasanayan at isang magandang lahi. Napagtanto niya na ang pagsali ay maaaring magbigay sa kanya ng automatikong promosyon sa klase ng Alpha, ngunit hindi siya sigurado kung tatanggapin niya ito. Nang sandaling iyon, hinawakan ni Donata ang kanyang kamay at sinabihan siyang kailangan niyang sumama dito kapalit ng pagsali sa party. Labis siyang natarante kaya't napasigaw siya at hinaila ang kanyang kamay palayo habang nahihirapang magsalita upang maipahayag ang kanyang pagkalito. Nang banggitin niya ang katotohanang kakakilala lang nila, sinabi niyang pag-ibig sa unang pagkikita ang nangyari nang makita niya ito sa seremonya ng pasukan at muling hinawakan ang kamay nito habang sinasabi rito na ang isang maluwalhating reyna na tulad niya ay hindi dapat isama sa klase ng beta kasama ng ibang maruruming karaniwang tao. Hiniling niya rito na sumama sa kanya, ngunit inalis nito ang kamay niya at hiniling na bigyan siya ng oras para mag-isip, kaya binigyan niya ito ng isang karaniwang regalo mula sa kanyang bayan na tinatawag na Kamuvin habang ipinaliwanag na ito ay ibinibigay sa isang taong iniibig mo. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang magandang kwintas at sinabing hindi niya ito matatanggap, ngunit sinabi niya na ito ay patunay ng kanyang katapatan at nagmakaawa sa kanya na tanggapin ito bago umalis. Pagkaalis niya, sa wakas ay nakaramdam ng ginhawa si Romantica, ngunit biglang sumulpot si Desir sa likuran niya, na ikinagulat niya kaya't natamba siya sa lupa. Tumayo siya at tinanong kung ano ang gusto niya, kaya sinabi niya sa kanya na gusto rin niya itong ialok sa kanya tulad ng ginawa ni Donata. Gayunpaman, agad niyang sinabi sa kanya na hindi siya kailanman makikipagtalik sa isang birhen na asong kalye, ngunit sinabi niya na hindi niya ito niyayaya na lumabas kundi niyayaya lang itong sumama sa kanyang grupo. Nang marinig ito, pabiro siyang tinanong kung ano sa tingin niya ang pipiliin niya sa pagitan ng isang grupo ng mayayaman at makapangyarihang mga gigachad at isang grupo ng mga mababang uri ng paunan na katulad niya, ngunit alam niya na ang pagsali sa kanilang grupo ang unang pagkakamaling nagawa niya na humantong sa kanyang pagbagsak. Dahil nakapagdesisyon na siya, hiniling niya sa kanya na umalis, ngunit binigyan siya nito ng isang sobra para basahin kapag walang ibang tao sa paligid. Agad siyang kinutya nito, sinasabing niloko siya nito sa mga taktika ni Reese sa telenovela sa love letter na iyon, ngunit sinabihan siya nitong itapon ang sulat pagkatapos itong basahin para sa kanyang sariling kapakanan. Pagkaalis niya, binasa niya ang sulat at agad na nainas habang nagtataka kung paano nito nalaman ang sikreto niya. Habang naglalakad si Desir sa pasilyo, napaisip siya kung magagalit o iiyak si Romantica pagkatapos basahin ang sulat niya, ngunit nakita niya ang isang batang lalaking may asul na buhok na nagngangalang Pram na nakaupo sa isang bangko, na ikinatuwa niya. Pagkalipas ng ilang oras, nakaupo si Desir sa arena, at naalala niya na sa lahat ng lumaban sa digmaan sa orihinal na timeline, si Pram ang pinakamabilis na eskrimador kahit halos walang pagsasanay, at sa palagay niya ay mas lalakas pa si Pram sa timeline na ito. Biglang dumating si Romantica at sinubukang komprontahin siya tungkol sa nilalaman ng liham, ngunit sinabihan siya nitong hinaan ang kanyang sasabihin dahil magsisimula na ang practice. Agad niyang nakita si Pram. Sinimulan niya itong lambingin na parang isang fangirl sa K-drama, at nang hamatsing ito, lalo siyang nabaliw sa kanyang pag-iingay. Kumuha si Pram ng isang malaking espadang gawa sa kahoy, at ikinagulat nila ito habang nagtataka kung paano ang isang maliit na espada na tulad niya ay nagbabalak na gumamit ng espadang kasing laki ng kanyang katawan. Nang ipakilala niya ang kanyang sarili sa kanyang kalaban, sinabi ng mainitin ang ulo na ang isang beta class na basurahan ay hindi sulit na ipakilala ang kanyang sarili at sinabihan ng instructor na simulan agad ang tunggalian. Nang magsimula ang tunggalian, sumugod si Pram sa kanya, naglunsad ng ilang malalakas na suntok na nagpa-atres sa kanya, at nagulat ang lalaki na natatalo siya ng isang karaniwang tao na kasing laki ng Pikachu. Habang sumusugod si Pram para sa pangwakas na suntok, sinubukan siyang bigyan ng babala ni Desir, ngunit nakaiwas ang mainitin ng ulo at natamba ang kanyang espada. Kahit na idineklara na siyang panalo, sinimulan ng Angry Bird na paputukin ang Sonic Rings ni Pram hanggang sa dumating si Desir at tinakot siya palayo. Maya-maya, tinulungan ni Desir si Pram na gamutin ang kanyang mga pinsala, at hindi nag-aksaya ng oras si Romantica sa pagsisimula ng kanyang pagpapaputok.
Pagkatapos, pinasalamatan niya si Daisy sa pagtulong sa kanya, at pagkatapos niyang umalis, hinarap ni Romantica si Daisy tungkol sa nilalaman ng liham. Ipinaalam niya rito na ang dahilan kung bakit siya ibinaba sa beta class ay dahil alam ng mga propesor na ang pamilya nito ay mga commander na bumili ng daan para makapasok sa maharlikang lipunan, at binalaan niya itong huwag sumali sa partido ni Donata dahil galit din sila sa mga karaniwang tao. Nangyayain niya itong sumali muli sa kanyang partido, tumanggi ito noong una, ngunit nang banggitin niya ang pagdaragdag kay Pram sa grupo, tuluyan na itong tumanggi. Sa isang panaginip, kasama ni Pram ang kanyang ina, na nagbigay sa kanya ng isang espada at sinabing ito ay patunay ng pag-ibig dahil hanggat patuloy na kumikinang ang espada, may isip ito ng kanyang ama magpakailanman. Masaya niyang tinanggap ang espada, ngunit, bigla itong nadurog at nagsimulang magsabi ang kanyang ina ng ilang mga oras ayon mula sa pelikulang horror na labis niyang ikinatakot kaya't napatalon siya sa kama sa totoong mundo. Kinabukasan, nagkita sina Daisy, Pram, at Romantica kay Professor Bridget na natuwa nang makitang sa wakas ay may mga kaibigan na ang kanyang kasambahay. Nang sabihin niya rito na naroon siya para mag-apply sa isang party, ngumiti ito at niliber sila ng tsaa at ilang matatamis. Matapos ang ilang minutong pagtawa, sa wakas ay nagpatuloy na si Bridget sa usapin, tinanong niya si Daisy kung bakit niya gustong bumuo ng isang party. Sinabi ni Daisy na gusto niyang ma-promote sa Alpha Class sa pamamagitan ng pagkapanalo sa ranking tournament, at kahit na binalaan siya nito na napakahirap nito, sinabi niyang determinado siyang matapos ito. Nang marinig ito, tinanong ni Pram kung bakit napakahirap ng proseso ng pag-rank up kaya nagpa siya siyang ipaliwanag ang lahat sa kanila. Ang torneo ng pagrarango ay isang pagsusulit upang matukoy ang rango ng mga estudyante sa bawat baitang. Isinasagawa ito ng magkasama ang Alpha at Beta, at ang pagiging kwalipikado na lumahok ay nangangailangan ng isang grupo na may 3 hanggang 6 na miyembro. Ang pagsusulit ay nasa anyo ng isang labanan sa pagitan ng dalawang partido, kung saan tumataas ang rango ng nanalong partido. Nang tanungin ni Romantica kung ang mga partido na may mas malaking bilang ang may kalamangan, sinabi ni Bridget na hindi naman ganoon dahil sinusuri rin ang mga individual na tagumpay. Bukod sa pagtalo sa mga kalaban, ang pagsuporta sa mga miyembro ng partido at pag-intercept sa mga kalaban ay mga wastong kontribusyon na maaaring gawin upang matiyak ang tagumpay ng kanilang partido. Ang layunin ng torneo ng pagrarango ay upang masuri ang iba't ibang kasanayan ng mga estudyante, ngunit lahat ng iyon ay para sa mga qualifying round, at ang mga nanalong partido ay lalahok sa huling round na magaganap sa mundo ng anino. Ang mga mapapabilang sa top 9 ay bibigyan ng titulong single rankers, at maaari silang umusad mula sa beta class patungo sa alpha class, kaya naman ang torneo ng pagrarango ay tinatawag ding promotional tournament. Gayunpaman, ipinaalam sa kanila ni Bridget na wala pang na-promote noon, at sinabi ni Romantica na hindi nakakagulat dahil ang labanan sa pagitan ng alpha rank group at beta rank group ay nakatakdang maging one-sided. Sumang-ayon si Bridget at sinabing lahat ng nangungunang estudyante sa mga nakaraang pagsusulit ay pawang mga estudyante ng Alpha Class bago tahasang sinabi sa kanila na imposibleng ma-promote. Gayunpaman, sinabi ni Daisy na kaya nga ito sulit gawin at ipinaliwanag na kung ang isang grupo ng 3 taunang Beta Class ay magiging single rankers, mapapatunayan nito na ang kanilang mga nakakainis na propesor na nag-iisip na ang Beta Class ay pawang mga manloloko sa Antas Megumi, ay mali. Nang marinig ito, ngumiti si Bridget at sinabi sa kanya na kung talagang magagawa nila ito at maging single rankers, maaari silang maging dahilan upang baguhin ang bulok na sistema sa. Sumang-ayon si Daisy sa kanyang punto, kaya ipinaalam niya sa kanila na dapat sumang-ayon ang lahat ng miyembro bago magsimula ng isang party, at pagkatapos ay tinanong sina Romantica at Prem kung handa silang bumuo ng Powerpuff Trio na ito kasama si Daisy matapos marinig ang kanyang baliw na ideya. Maya-maya pa, naglakad ang 3 taunan sa pasilyo, at humanga si Romantica sa kung gaano kamagulo ang mga training area ng Alpha Class. Pagdating nila sa sarili nilang training grounds, natarante siya dahil mukhang kamalig ito ng isang maliit na tao. Nagreklamo rin si Prem na kasing alikabok lang ito ng kutsi ng lola mo, pero tiniyak sa kanya ni Daisy na tatubo rin ito sa kanila. Saka lang sumulpat ang isang hukbo ng mga daga at sumugod sa kanila, dahilan para matarante sina Romantica at Prem. Matapos silang magtago muli, sinabihan ni Daisy ang iba na maghanda para sa paglilinis, ngunit tumanggi si Romantica dahil sa sinabing takot din siya sa mga daga tulad ng mga bulate na nanonood ng video na ito. Maya-maya, napansin ni Prem na ang silid ay mukhang kumikinang at marangya na ngayon, parang Playboy Mansion, at pinuri niya si Daisy dahil sa nagawang napakagandang paglilinis kahit na nasugatan.
Iminungkahi ni Daisir na simulan na ang pagsasanay, at sinubukan ng pagod na si Romantica na makipagtalo, ngunit nang ipaalala niya sa kanya na para ito sa kanilang promosyon sa mga single ranker, kumalma siya at naalala ang kanilang naunang pag-uusap kay Brigitte. Noon, nang tanungin ng propesor kung gusto nilang sumali kay Daisir, naramdaman niyang wala ng paraan para maging single ranker siya dahil lahat ng alpha ranker ay mas makapangyarihan na kaysa sa kanya. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Daisir ang kanyang pangako na ibubunyag ang sikreto nito, kaya sa wakas ay pumayag siya. Nang itinuro ni Brigitte ang tanong kay Prem, agad itong pumayag dahil gusto niyang gumugol ng mas maraming oras kasama ang kanyang bagong matalik na kaibigan, si Daisir, at opisyal na inaprubahan ni Brigitte ang kanilang aplikasyon na bumuo ng isang grupo. Habang nagsasanay, gumuhit si Daisir ng bilog sa dingding para magamit ni Romantica sa pagsasanay ng target dahil balak nitong pagbutihin ang katumpakan ng kanyang mga atake sa Mahika. Nag-activate siya ng ilang mga bilog sa Mahika at nagsimulang magyabang tungkol sa kanyang mga kasanayan bago sumabog ang ilang mga atake sa bilog. Tumama ang kanyang mga spell sa paligid ng target at sinubukan niyang magyabang muli, ngunit pinutol ni Daisir ang kanyang mga selebrasyon sa pamamagitan ng pagpapalam sa kanya na wala silang pagkakataong umaban sa alpha class kung hindi niya matamaan ang gitna ng target. Nang marinig ito, nagsimula siyang mataranta, ngunit tiwala si Daisir na magagawa niya ito dahil napanood na niya ang kanyang mga kontra-atake mula sa mga makapangyarihang halimaw gamit ang mga tumpak na putok noon. Para sa susunod na yugto ng kanilang pagsasanay, inabutan siya ng bola at sinabihan siyang ilipat ito sa bilog gamit ang kanyang mahika ng hangin. Habang nahihirapan siyang hawakan ang bola, pinayuhan siya ni Daisir na ilarawan sa isip ang hangin tulad ng dati, kaya ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan at isinabuhay ang hangin sa kanyang isipan, na nagbigay daan sa kanya upang matapos ang gawain. Humanga si Daisir na natapos niya ito sa kanyang unang pagsubok at sinabihan siya nitong ulitin ito ng ilang beses upang maging dalubhasa siya. Nang lumapit si Prem kay Daisir para sa sarili nitong pagsasanay, sinabi ni Ron na wala siyang maituturo rito dahil si Prem ay isang dalubhasa sa eskrima na kayang manalo sa paligsahan ng mag-isa. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Daisir sa kanya, kaya binanggit niya kung paano natalo si Prem laban sa Noble Thug dahil sinubukan nitong agawin si Asta gamit ang isang napakalaking espada, at pagkatapos ay sinabihan siya na dapat siyang gumamit ng mas magaan na sandata na tinatawag na rapier. Nang marinig ito, dinala siya ni Prem sa isang silid kung saan isiniwalat niya na ipinanganak siya sa labas ng kasal ng kanyang maharlikang ama at karaniwang ina, at ang tanging naiwan nila sa kanya ay isang espada. Nakilala ni Daisir ang espada bilang ang parehong sandata na ginamit ni Prem sa orihinal na timeline upang paksain ang mga halimaw, at ikinwento sa kanya ni Prem kung paano siya nagsimulang magsanay ng husto upang maging isang makapangyarihang swordsman hanggang sa araw na namatay ang kanyang ina. Pagkatapos ay isiniwalat niya, na ang dahilan ng kanyang pag-enroll sa akademya ay upang mahanap ang kanyang ama, at nagsimulang magreklamo tungkol sa kung paano sinabing walang halaga ang espadang iniwan sa kanya ng kanyang ama matapos siyang tasahin. Matapos ihagis ang espada sa lupa, sinabi niyang hindi na niya ito gagamitin muli dahil ayaw na niya. Kinabukasan, habang nagsasanay, hiniling ni Daisir kay Prem na ipakita muli sa kanya ang espada dahil may natutunan na siya, ngunit sinabi ni Prem na naibenta na niya ito para makabili ng mga Pokemon card. Di nagtagal, naglakad sina Prem at Daisir sa palengke, at naalala ni Daisir na madalas siyang namimili doon bago bumalik ang panahon. Pagkatapos ay itinuro siya ni Prem sa isang eskinita na patungo sa kanilang destinasyon, at siya ay natigilan dahil hindi pa niya nasundan ang daang iyon noon. Pagkatapos dumaan sa eskinita, nakarating sila sa isang lugar na tinatawag na tindahan ni Woo-Ju-kun, kung saan nakasulat sa notice board na walang refund. Nang makita ito, napagtanto ni Daisir na maaaring mas nahuhumaling sa pera ang may-ari kaysa kay Mr. Krabs. Sinabi sa kanya ni Prem na hindi na niya gugustuhin gamitin muli ang espadang iyon, ngunit hiniling niya sa masungit na si Prem na bigyan siya ng pagkakataon. Pumasok sila sa gusali at naglakad sa pasilyo hanggang sa marating nila ang isang kakaibang pinto. Nang kumatok si Daisir sa pintong ito, isang lalaking may katawan na parang Hulk ang nagbukas ng pinto para sa kanila, at pagpasok nila, napansin ni Daisir na mahigpit ang bantay sa lugar. Nagpakilala ang may-ari ng tindahan bilang si Woo-Ju-kun at tinanong kung ano ang kailangan nila. Sumagot si Daisir na naroon siya para bawiin ang espadang rapier na dating ibinente sa kanya ni Prem, dahilan para ipaalala niya sa kanila ang kanyang patakaran na walang refund. Gayunpaman, nilinaw ni Daisir na naroon siya para bumili ng espada, kaya hinugot ito ng mga ngalakal at muling sinabi kay Prem na wala itong halaga, ngunit sa pagkakataong ito ay tiyak niyang sinabi na wala itong halaga bilang isang espada. Natigilan si Prem nang marinig ito, at habang sinusubukan ni Woo-Ju-kun na alamin kung paano naging ganoong liwanag ang isang espada, ipinaalam sa kanila ni Daisir na ito ay isang Kemovin.
Nang tanungin ng mga ngalakal kung paano niya nalaman ito, sinabi niyang nakakita na siya ng isa dati, na malinaw na tumutukoy sa Reg Along ibinigay ni Donata kay Romantica. Ipinaliwanag ng mga ngalakal na ginagamit ito ng mga maharlika upang magbigay ng regalo sa isang mangingibig, ngunit hindi niya malaman kung paano ito bubuksan. Nang tanungin ni Daisy ang presyo ng espada, sinabi ng sakam na insel na ito ay 40 pilak, at nakipagtalo si Prem, ipinaalala sa kanya na ibinente niya ito sa halagang 3 pilak at nagreklamo rin na hindi niya sinabi sa kanya na ito ay isang kemovin. Ipinaliwanag ng malaswang mga ngalakal na ginawa niya ito sa ganoong paraan dahil hiniling sa kanya ni Prem na tasahin ang espada, na nagkakahalaga ng 3 pilak, ngunit ngayon ang presyo ay tumataas sa 40 pilak dahil ibinebenta niya ito bilang isang kemovin. Labis nitong ikinagulat si Prem kaya sinubukan niyang labanan ito, ngunit pinigilan siya ni Daisy at sinabing tama ang may-ari ng tindahan. Pagkatapos ay inabutan siya nito ng 40 pilak at kinuha ang espada, ngunit habang sinusuri niya ito, sinabi sa kanya ni Woojuko na nagsasayang lang siya ng oras dahil hindi ito mabubuksan ng isang baguhan. Gayunpaman, ginamit ni Daisy ang kanyang mahiwagang mata, na nagbigay sa kanya ng X-ray vision ng espada, at nang mapansin niya ang ilang nakasulat sa loob, iniabot niya ito kay Prem. Habang hawak ni Prem ang espada, binigyan niya ito ng mga tagubilin kung paano buksan ang espada, at ito ang nagbigay daan sa kanya upang tuluyan itong mabunot mula sa kaluban nito. Natigilan si Prem dahil ang espada ay mukhang mas maganda kaysa sa anumang talam ng mamamatay tao, at napagtanto niya na hindi ito gawa sa pilak o bakal, kundi mula sa isang makintab na metal, na hindi pa niya nakikita noon. Ipinaalam sa kanya ni Daisy na ito ay gawa sa isang sangkap na tinatawag na Blantium, at agad itong narinig ng mga ngalakal. Nagsisimula siyang mabaliw dahil ito ay isang sangkap na mas matigas pa sa bakal at mas magaan pa sa balahibo, na ginagamit lamang sa paggawa ng mga sandatang may pinakamataas na kalidad. Habang sinusubukan ni Daisy na umalis kasama si Prem, hinaranggan ng maskuladong gwardya ang kanilang daan, kaya hiniling ni Daisy kay Woojuko na alisin siya. Gayunpaman, sinabihan siya ng mga ngalakal na iwanan muna ang kanyang espada, kaya ipinaalala sa kanya ni Daisy na ang ibinente niya sa kanya ay isang cumulonimbus. Ikinakatwira ni Woojuko na ibang usapan ng Blantium, at nang ipaalala ni Daisy sa manloloko na ginamit niya ang parehong patakaran kay Prem kanina, sinabihan siya ng sakam na manloloko na tumahimik, habang pinagbabantaan sila ng kanyang gwardya. Naghulog si Daisy ng pain na walang pakialam sa galit na naging dahilan upang iwasto ng baliw ang kanyang napakalaking espada sa kanya. Gayunpaman, madaling nakaiwas si Daisy, kaya sinabihan siya ni Woojuko na patayin siya sa kanyang susunod na pag-atake. Habang naghahanda siyang atakihin muli si Daisy, biglang lumapit si Prem upang harapin siya gamit ang kanyang bagong espada, at sinabi niya sa kanila na kahit ayaw niya ng pakikipaglaban, hindi siya mag-aatubiling makipaglaban sa kanila. Nang ipaalala sa kanya ni Daisy ang kanyang pangako na hindi na muling gagamit ng espada, nahiya ang masungit at nagsimulang magpumiglas sa mga salita, ngunit tinapik siya ni Daisy sa ulo at sinabihan siyang ipakita kung ano ang kaya niya. Sumugod ang mabangis patungo sa kanya gamit ang isang malakas na atake, ngunit madali niya itong naiwasan, at ikinatuwa ito ni Daisy na kaya na ni Bro na lumaban ng buong lakas. Nang sandaling iyon, nagsimulang magningning ang katawan ni Prem sa aura, ngunit lalo lamang itong nagpasigla sa kalbong baliw dahil sumumpa siyang matatalo niya ito. Nang sumugod siya para gumawa ng isang malakas na suntok, umiwas si Prem at naglabas ng sunod-sunod na napakabilis na suntok na siyang ikinasugat niya. Sa sandaling iyon ay napagtanto ng halimaw na nakikipaglaban siya sa lihim na pag-ibig nina Wally West at Arya Stark, at habang sumusulong si Prem ng mas mabilis na mga galaw, hinarang niya ito gamit ang kanyang higanting espada. Kalaunan, ang halimaw ay umayon sa bilis ni Prem tulad ni Maharaja, kaya sinubukan niyang tapusin ang laban ng mabilis sa pamamagitan ng pag-target sa isang mahalagang punto sa likod ng leeg ng Moron Titan, ngunit gumanti siya sa pamamagitan ng pagsipan dito sa pader. Habang papalapit siya kay Prem upang patayin ito, pinayuhan siya ni Daisy na maniwala sa kanyang ama, at sa sandaling iyon ay nakita niya ang mga nakasulat sa kanyang espada. Muli niyang kinuha ang kanyang espada at sinugod ang halimaw na lalaki, sa pagkakataong ito ay may mas determinasyon dahil naniniwala sa kanya ang kanyang kaibigan. Sinubukan ng lalaking maskulado na suntukin ang mukha niya, ngunit mabilis siyang nakaiwas at sumugod muli. Gayunpaman, nakita ni Walmart Superman ang paparating niyang pag-atake at sinubukang putulin ang ulo nito. Habang isinisigaw ni Daisy ang pangalan niya, hiniwa ni Prem ang espada ng halimaw at naglabas ng uppercut gamit ang hawakan ng kanyang espada, na nagpapatay sa pantasyang si Jim Bros. Habang sinusubukan nilang umalis, sinabi ni Woojuko na hindi sila makakatakas dahil ang pinto ay mabubuksan lamang ng halimaw na kanilang nakita. Gayunpaman, pinatunayan ng maliit na eskrimador na
Mali siya sa pamamagitan ng paghiwa sa pinto sa kalahati, at sa wakas ay lumabas sila ng tindahan. Pauwi na, pinasalamatan ni Prem si Daisy sa pagtulong sa kanya gamit ang espada, at sinabi ni Daisy na hindi niya kailangang magpasalamat dito dahil natural lamang na tinulungan niya ang isang kaibigan. Dahil sa mga salitang ito, tumulo ang mga mata ni Prem habang ikinukwento niya kay Daisy kung gaano kalungkot ang buhay niya sa lahat ng ito, at habang kumakain sila ng merienda ng kanyang matalik na kaibigan. Napagpasyahan niyang isabuhay ang mga salitang iniwan sa kanya ng kanyang ama, na nagsasabing ang layunin ng espada ay pigilan siyang maligaw ng landas. Kinabukasan, ginawa ni Romantica ang kanyang mga pagsasanay sa pagkontrol ng hangin, at sa wakas ay nagawa niyang tamaan ang target sa gitna, na naging dahilan upang magdiwang siya. Di nagtagal, nakilala niya si Donata, na nagregaluhan sa kanya ng 5-star meal. Nang tanungin siya nito tungkol sa kanyang desisyon, ibinalik niya ang regalo nito at sinabing sumali siya sa isang beta class party. Pagkatapos ay idineklara niya na magkaaway sila dahil layunin nilang mag-level up sa panahon ng torneo, at labis itong ikinainis niya kaya naalala niya kung paano sinunog ang kanyang ama noong isang protesta ng mga karaniwang tao. Pagkalipas ng ilang araw, magkaharap sina Daisy at ang barkada laban sa isang grupo ng 5 estudyante, at nagpakawala si Romantica ng sunod-sunod na mga orasayon ng hangin na madaling magpatomba sa kanila na parang mga bola ng bowling. Sa isa pang laban, napapalibutan sila ng isang grupo ng mga estudyante, ngunit ginamit ni Pram ang kanyang panloob na si Zoro Warinoa habang hinihiwa at dinudurog niya sila na parang mga sibuyas upang selyuhan ang tagumpay para sa kanyang koponan. Dahil dito, mas umangat ang koponan sa ranggo, at sa kanilang susunod na laban, isang grupo ng mga firebender ang nagpasabog sa trio ng bayani gamit ang kanilang pinakamahuhusay na atake sa apoy, ngunit ang kanilang mga magic circle ay na-hijack ng Inversion King na si Desert. Habang sinusubukang alamin ng mga salamangkero kung ano ang nangyayari, nagpakawala si Romantica ng ilang atake mula sa hangin katuwang si Parm, na siyang nag-akla sa kanilang lahat. Muling tumaas ang ranggo ng 3, at habang nagdiriwang sina Romantica at Parm, inihanda ni Desert ang sarili dahil alam niyang magsisimula na ang tunay na laro. Samantala, nakatitig si Bridget sa labas ng kanyang bintana, at kahit na ipinagmamalaki niya kung gaano kalayo ang narating ni Desert at ng kanyang pangkat, nag-aalala siya na baka lahat ng mga nangungunang personalidad ay magsimulang habulin sila dahil sila na ngayon ang nasa dyaryo. Maya-maya, isa sa mga maharlikang propesor ang nagreklamo sa ibang mga estudyante tungkol sa kung paano hinuhulaan ng papel na ang trio ng mga bayani ang maaaring unang ma-promote sa Alpha dahil nasa ika-30 pwesto na sila. Galit niyang sinabi na hindi nila maaaring hayaang madungisan ng mga maruruming ordinaryong tao ang kanilang alpha class, ngunit pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa kanyang maling pag-uugali at nagbaba ng boses habang sinasabi sa kanila na responsibilidad nila bilang mga miyembro ng maalamat na Blue Moon Party na protektahan at itaguyod ang pagmamalaki at tradisyon ng paaralan. Habang nakatitig sila sa kanya ng tahimik, inutusan niya silang paksain ang koponan ni Desert sa anumang paraan na kinakailangan upang hindi sila maging single ranker, at tinanong si Ezes kung matatalo niya si Desert dahil nakalaban na niya ito dati. Tiniyak sa kanya ni Ezes na kaya niya itong manalo, kaya ginawa niya itong bagong pinuno sa unang taon ng Blue Moon Party at sinabihan siyang siguraduhin siya ang magdadala ng tagumpay sa grupo. Nang marinig ito, naalala niya noong tinalo siya ni Desert, at napagpasyahan niyang dudurugin niya ito gamit ang lahat ng mayroon siya sa pagkakataong ito. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nilapitan siya ni Donata at nang mainitin ang ulo na si Percival, kaya tinanong niya sila kung tutol ba sila sa ideya na siya ang maging pinuno. Sinabi ni Donata na wala siyang problema rito dahil alam niya kung gaano ito kalakas, ngunit humingi siya ng pahintulot na siya ang magpabagsak kay Romantica, at sumunod naman si Percival sa pamamagitan ng paghingi na siya ang magpatalo kay Pram. Gayunpaman, ipinaalala niya sa kanila na mas malaki ang kanilang pagkakataong manalo kung maglalaban sila bilang isang partido, kaya nilinaw ni Donata na gusto niya itong durugin gamit ang sarili niyang mga kamay para sa personal na mga dahilan. Nang makita ang pagnanasa sa kanilang mga mata, sa wakas ay tinanggap niya ang kanilang panukala ngunit binigyan sila ng isang utos bilang pinuno na lumayo kay Desert dahil siya ang gustong sumire dito. Samantala, nag-iinat sina Romantica at Pram sa kanilang training room nang dumating si Desert at ipinaalam sa kanila na magkakaroon sila ng isang espesyal na uri ng pagsasanay para sa huling round, na ikinagulat nila. Sa library, kumuha si Desert ng ilang libro para sa kanila, at nagsimula silang manginig dahil tila ibabahagi niya ang nilalaman ng kanyang browser history, ngunit nang mas malapitan nilang tingnan, nakita nilang puro libro pala ito ng kasaysayan. Nang ayanunsyo ni Desert na mag-aaral sila ng kasaysayan, sumigaw ng napakalakas ang baliw na morena kaya't lahat ng nasa silid ay nagsimulang tumingin sa kanila ng mabahong tingin.
Habang pinag-aaralan nila ang mga libro, ipinaalala sa kanila ni Desser na ang huling yugto ng paligsahan ay magaganap sa mundo ng mga anino, at ang mga makasaysayang pangyayari mula sa totoong mundo ay mauulit sa mundong iyon. Kung mapipigilan nila ang mga insidente, maaari nilang linisin ang mundo ng mga anino. Nang marinig ito, tinawag siyang matalino ni Pram dahil sa pag-iisip ng estratehiyang ito para sa paghahanda, ngunit binanggit ni Romantica ang katotohanan na hindi nila alam kung anong mga insidente mula sa kung anong panahon ang mauulit sa paligsahan. Sinabi ni Desser na pumipili siya ng ilang mga pangyayari ng random, at nang simulan nitong questionin ang kanyang talino, nagpasya siyang dapat nilang pag-aralan ang lahat ng mga pangyayaring pangkasaysayan sa pamamagitan ng pagbabasa ng lahat ng mga libro sa malaking istant. Dahil dito, tuluyan silang natahimik at sinimulang basahin ang mga orihinal na librong ibinigay niya sa kanila, at napangiti si Desser dahil alam niyang ang mga pangyayaring pinili niya ay hindi random, kundi ang mga parehong pangyayaring nangyari sa nakaraang timeline. Habang binabasa ng grupo ang mga libro ng kasaysayan, napansin ni Romantica na hindi mapigilan ni Pram ang pagtitig kay Desser, kaya tinukso niya ito sa pamamagitan ng pagbanggit kung paano ang kanilang pagbisita sa palengke ay halos kapareho ng isang romantikong araw ng bandila ng bahaghari. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating si Zest sa kanilang mesa at matamang tinitigan si Desser. Matapos batiin siya, binanggit niya kung paano siya sumali sa Blue Moon at sinabing karapat-dapat siyang mapabilang sa pinakamalakas na grupo. Gayunpaman, sinabi niya na hindi na siya sigurado kung ang grupo na iyon ang pinakamalakas dahil si Desser ay ipinanganak na ngayon kasama ang sarili niyang underdog na grupo at isiniwalat na ang dahilan ng kanyang pagpunta roon ay upang magdeklare ng digmaan laban dito. Malugod na tinanggap ni Desser ang hamon niya at pinuri siya sa pagpapakita ng paggalang sa isang taong itinuturing niyang karibal. Gayunpaman, humingi siya ng paumanhin sa pagmamaliit niya rito noong una nilang laban at sumumpa na lilipulin niya ito sa pagkakataong ito, at ikinatuwa ito ni Desser dahil plano niya noon pa man na pag-alabin ang kanyang diwa ng pakikipaglaban upang mabago nila ang hinaharap ng magkasama. Habang naglalakad siya palayo, ngumiti si Desser sa kanya, at inaasahan nito ang kanilang laban. Sa araw ng huling round ng torneo, dinagsa ng mga tao at mga kameraman ang arena na parang konsyerto ni Kendrick Lamar, at ipinaliwanag ni Desser sa kanyang mga kasama na ang huling round ay parang isang pista na gustong panoorin ng lahat sa bayan. Nang tanungin nila siya kung bakit hindi niya hinigpitin ang kanyang korbata, sinabi niyang iyon ay dahil gusto niyang mag-all out at pagkatapos ay lumabas kasama ang kanyang koponan. Lahat ng koponan ay pamwesto sa hanay ng kani-kanilang mga kalaban, at ang koponan ni Desser ay pamwesto sa likod ng Blue Moon. Ipinaalam sa kanila ng tagapagbalita na kailangan nilang lutisin ang isang partikular na insidente upang makaalis sa mundo ng mga anino, at nagulat si Romantica na hindi nila tinukoy ang insidente, kaya ipinaliwanag ni Desser na ang pag-alam ay bahagi rin ng kompetisyon. Pagkatapos ay inanunsyo ng instructor na ang nangungunang siyam na manlalaro ay tatanggap ng titulong single ranks, at napansin ng koponan na kasalukuyan silang nasa pinakailalim ng chart. Ipinaliwanag ni Desser na maaari lamang silang maging single ranker sa pamamagitan ng pag-alis sa buong mundo ng mga anino ng mag-isa o pagkatalo sa bawat iba pang kalahok. Nang bumukas ang mga gate, pumasok ang team sa portal, at lumitaw si Desser sa isang hindi inaasahang lugar sa kagubatan. Nagpasya siyang hanapin ang iba pa niyang mga kasamahan sa koponan, ngunit bigla siyang inambush ng isang taong gumagamit ng yelo na may asul na buhok. Habang inihahagis niya ang kanyang pinakamahusay na mga atake sa yelo sa kanya, gumanti siya gamit ang mga atake sa apoy, ngunit nagbago ang kanyang pananaw sa pamamagitan ng pag-activate ng isang malaking buhawi, na nakatulong sa kanya na i-target ang katawan nito gamit ang mga piraso ng yelo. Gayunpaman, muling sumugod ang hari ng pagbabaliktad ng madali niyang kinansela ang mahika ng babae at gumawa ng isang masamang Uno reverse sa pamamagitan ng pagsira sa babae gamit ang Blood Demon art ni Doma. Inanunsyo ng instructor na mayroong 29 na kalahok, ngunit sinabi ni Desser na mayroon pa siyang isang taong dapat targetin. Samantala, isang marangal na estudyante na nagngangalang Gian ang naglakad sa kagubatan, nagrereklamo na pinipigilan siya ng paligsahan na manood ng Game of Thrones ng madalas, ngunit bigla siyang sinaktan sa mukha ng atake ng hangin ni Romantica, dahilan para mawala siya. Inanunsyo ng instructor na mayroon ng 27 kalahok na natitira sa torneo, ngunit nag-aalala si Prem na hindi nila mahanap si Desser sa kanilang paligid. Pagkatapos ay ginamit ni Romantica ang kanyang observation haki, na nagpapahintulot sa kanya na makita na may dalawang kalaban sa malapit at isa sa kabilang panig. Nang sinubukan niyang atakihin ang nakahiwalay na kalaban, biglang nakansela ang kanyang spell, at ang dalawang kalaban na nakita niya sa kanyang radar ay dumating upang harapin sila.
Itinuro ng ginang ng grupo na ang downside ng detection magic ay ipinapakita nito ang lokasyon ng gumagamit sa kanilang kalaban, at tinawag sila ng kanyang partner na Beta Trash dahil sa hindi nila pagkaalam doon, kaya nagpa siya si Romantica na ipakita sa kanila kung sino ang tunay na basura. Habang sinusubukan ng mayabang na Hangul na ipagpatuloy ang kanyang kalokohan, biglang sumugod si Prem sa kanya, ngunit muntik na niyang naharangan ang atake. Muling sumugod ang dalawang Escrimador at naglaban ng matindi bago naghiwalay. Sinubukan ng maharlikang ginang na pigilan si Prem gamit ang mga magic blast, ngunit naiwasan niya ang mga spell nito at nagsimulang lumipad sa paligid nila sa bilis na parang liwanag. Nang makita ito, natakot ang ginang na baka nakabalat kayo sila bilang beta class, ngunit ang galit na swordsman ay tumama sa lupa ng may sapat na lakas upang lumikha ng force field sa paligid nila bago hiniling sa kanya na pasabugan sila gamit ang area magic. Habang sinusubukan niyang paginahin ang kanyang spell, nakita siya ni Romantica at nagpakawala ng isang mabilis na magic blast na nagpalipad sa kanya bago sila kinutya dahil sa pagbubunyag ng kanilang lokasyon sa loob ng kanilang smokescreen dahil sa kanilang sariling katangahan. Napukaw nito ang atensyon ng lalaki, ngunit bago pa man siya makasagot, lumitaw si Prem sa likuran niya at ginulo ang atensyon niya, na nagbigay daan kay Romantica na sirain siya gamit ang isang malakas na hangin. Nang ayanunsyo ng instructor na may natitira pang 25 kalahok, nagsimulang magdiwang at magpuri ang dalawa para sa kanilang pinahusay na kapangyarihan. Pagkatapos ay nagsimulang sumigaw si Romantica na naghahangad na magtago sa mga palumpong habang naglalaban, at sa wakas ay lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan upang purihin sila sa pagkakaroon ng isang kamanghamanghang laban. Habang tinatapik niya ang ulo ni Prem, naalala ni Romantica kung paano niya madaling binaligtad ang kanyang spell noong una silang nagkita, at naiinis siya na mas malakas ito kaysa sa kanya kahit na nasa iisang grupo sila. Nang makita niya ang mukha nitong naguguluhan, sinimulan din niyang iangat ang ulo nito hanggang sa sigawan siya nito na tumigil. Samantala, isang madilim na tore ng orasan ang nagsimulang magpakalat ng masamang mana sa paligid. Sa isa pang bahagi ng kagubatan, nilipol ng mga ultrakad ng isang piling partido ang isang malas na kandidato, at sinabi sa kanya ng pinuno ng grupo na si Gabriel na hindi siya nagagalit dito bago umalis kasama ang kanyang koponan. Kasabay nito, ipinaliwanag ni Desir sa kanyang koponan na may dalawang landas para ma-promote sila sa Alpha Class. Ang unang landas ay ang tapusin ang unang pwesto sa pamamagitan ng paglampas sa Shadow World, at ang pangalawa ay ang mabuhay at makapasok sa top 9. Nang marinig ito, tinanong ni Romanticus kung maaari nilang linisin ang mundo ng mga anino, ngunit sinabi ni Desir na hindi ito posible dahil magsasama-sama ang iba sa proseso ng paglilinis dito dahil lahat sila ay mga alpha. Gayunpaman, sinabi niya na madali silang magtatagumpay sa pag-abot sa top 9 kung siyam sa 18 natitirang kalahok ay madiskwalipika, at nag-aalala si Romantica na maaaring mahirapan sila, ngunit sinabi ni Prem na magiging maayos silang lahat. Bigla, umulan ng malakas, kaya nagmadali ang koponan upang makakuha ng lilam sa ilalim ng puno, at habang naroon sila, ninakaw ni Prem ang pagkakataong yakapin si Desir. Napagtanto ni Romantica na hindi niya kailanman maiisip ang sarili na maghangad na makapasok sa top 9 sa elite tournament na iyon kung siya lang mag-isa, at napaisip siya kung ano kaya ang nangyari kung tinanggap niya ang imbitasyon ni Donata. Nang maalala niya kung paano nito ininsulto ang mga ordinaryong tao, nagsimula siyang mag-alala, ngunit tinapik ni Desir ang kanyang ulo habang tinitiyak sa kanya na ang koponan ay sapat na malakas upang malampasan ang pagsubok na ito. Nang makita ang ngiti sa mukha nito, ngumiti rin siya habang iniisip kung anong klaseng weirdo ito. Pagkatapos ay hinampis niya ang kamay nito habang sinisigawan ito dahil sa pagiging nakakatakot, ngunit muli siyang napangiti ng mapagtonto kung gaano niya kamahal ang kanyang grupo. Nang sandaling iyon, nakarinig sila ng malakas na pagtunog ng kampana, na nagpagulo sa kanilang isipan, kaya ipinaalala ni Desir sa kanila ang kasaysayang kanilang pinag-aralan bago isiniwalat na ang mundo ng mga anino na kanilang kinaroroonan ngayon ay ang mundo ng Provius Tower. Ipinaliwanag ng instructor na ang dating clock tower ay isang mataas na antas ng mahiwagang aparato na lumilikha ng mga halimaw ng regular, at sa sandaling iyon, ang clock tower ay nagpakawala ng isang malakas na kidlat na nagbukas sa lupa. Pagkatapos ay inanunsyo niya na nagsimula na ang survival quest simula nang makalikha ang clock tower ng isang bagong halimaw, at ikinatuwa ito ng mga mararangal na guro dahil alam nilang luto na ang mga estudyante ng beta class. Nang sandaling iyon, nakarinig ang koponan ng isang sigaw sa kagubatan, at inanunsyo ng instructor na mayroon ng 17 kalahok na natitira. Hiniling ni Desir sa kanyang mga kasamahan sa koponan na umatras habang siya ay nauuna, ngunit biglang lumitaw ang isang kakaibang halimaw, na naging dahilan upang matarante sina Romantica at Pram. Habang nanginginig sila sa takot, sinabi ni Desir na kailangan nilang tumakbo ng mabilis hanggat maaari,
at habang tumatakbo sila, tinawag ng halimaw na daga ang isang batalyon ng mga daga na humabol sa kanila. Nakilala ni Desir ang mga nilalang na ito bilang si Killer Mouses, isang halimaw na gumagamit ng isang batalyon ng mga daga bilang mga paa at kumakain ng dugo ng tao dahil hindi ito sumusuko sa kanyang target. Ipinapalagay ni Desir na natalo na ang ibang mga grupo. Pinasabog ni Romantica ang kawin ng mga halimaw gamit ang isang atake ng hangin, ngunit agad silang nakabawi at nagpatuloy sa kanilang paghabol. Kalaunan ay nabangga ng pangkat ang isang troso na hamarang sa kanilang daan, at madaling natalunan ito ni Pram, ngunit iginiit ni Romantica na ayaw niya. Matapos ang kaunting motibasyon mula kay Desir, sa wakas ay nagawa niyang tumalon sa troso sa tabi niya, at habang tumatakbo sila sa unahan, sinabi ni Desir na kailangan nilang talunin ang daga na namamahala sa batalyon upang tuluyan silang mapigilan. Kinagat niya ang sarili sa kamay at nagsaboy ng kaunting dugo sa direksyon nila para matanggal ang pinuno na nagbigay daan kay Romantica na maghagis ng Rasengan sa kanya. Gayunpaman, agad na tumayo ang pinuno ng daga, kaya ipinaliwanag ni Desir na mataas ang resistensya nito sa mahika. Nang mapagtanto niyang hindi ito matatalo ni Romantica sa kasalukuyang antas nito, sinabihan niya ang grupo na umatras, ngunit biglang sumugod si Pram sa halimaw, na naging dahilan para mag-alala sila para sa kanya. Habang nakikipaglaban ang ibang mga grupo sa mga daga, si Pram ay nasa gitna ng kayaig ng daga at hinahanap ang pinuno, at si Desir ay desperadong naghukay sa mga daga, umaasang mapipigilan ang pagkamatay ng kanyang kaibigan tulad ng naunang timeline. Gayunpaman, si Pram ay sumabog sa bagyo ng daga habang naglulunsad siya ng isang malakas na atake, na sumire sa hari ng daga, at inanunsyo ng instructor na natapos na nila ang survival quest. Pagkatapos, bumagsak si Pram sa mga bisig ni Desir, at pinuri nila siya dahil sa pagiging mas mahusay na eskrimador kaysa kay Ichigo. Matapos siyang ihimlay, hiniling ni Desir kay Romantica na bantayan siya at sinuntok ang sarili sa mukha dahil sa hindi niya pagprotekta sa kanyang kaibigan. Pagbalik niya, sinabi niya sa kanila na ang susunod nilang layunin ay ang pagsalakay sa Tore ng Orasan, at habang umuusad ang dalawa pa, nagpasya si Desir na poprotektahan niya sila anuman ang mangyari sa labanang ito. Dumating ang Blue Moon Squad sa pasukan ng Tore ng Orasan, at sa palagay nila ay magiging madali para sa kanila na manalo sa paligsahan sa pamamagitan ng pag-alis sa Tore. Bigla silang nakaramdam ng matinding presyon sa kanilang paligid, at inakala ng iba na ito ay karaniwang hangin, ngunit natanto ni Azes na ito ay isang senyales ng isang bagay na nakamamatay. Kasabay nito, isang sunod-sunod na pagsabog ng mahika ang bumagsak mula sa kalangitan, at habang ang tatlong malalaking sina Blue Moon, Azes, Percival, at Denita ay nakakapagharang, ang iba ay nullipole. Nang tanungin ni Percival kung ano iyon, sinabi ni Azes na ang kalaban, at dahil halos sabay-sabay ang pagtuklas at pag-atake, nalaman niyang si Desir ang umaatake sa kanila. Habang isa na namang sunod-sunod na hangin ang bumubuhos na ulan sa kanilang paligid, binalaan ni Azes ang kanyang koponan na maging alerto, ngunit agad silang nabigla sa tindi ng mga pag-atake. Nang harangan ni Azes ang pinakamalakas na pagsabog, humingi ng tawad si Romantica kay Desir, ngunit sinabi nitong walang problema dahil alam niyang si Azes ay isang napakalakas na ina. Nag-aalala pa rin siya dahil alam na ngayon ng mga kalaban ang kanilang lokasyon, ngunit sinabi ni Desir na ayos lang at sinabi sa kanila na ang plano ay tipunin silang lahat sa isang lugar. Nang marinig ito, pinasabog niya ang dalawang salamangkero mula sa kabilang grupo, at inanunsyo ng instructor na 13 na lang ang natitirang kandidato. Pagkatapos ay inilagay ni Desir ang kanyang kamay sa dingding at inaktibo ang isang supercharged na bersyon ng kanyang inversion, na bumalot sa buong dingding. Nang pumasok ang trio ng Blue Moon sa Tore, nagulat sila nang makita ang grupo ni Gabriel at isa pang grupo sa loob. Inakusahan sila ni Gabriel na sila ang gumawa ng mga palihim na pag-atake sa kanila sa pasukan, ngunit ipinaliwanag nila na inatake rin sila. Gayunpaman, hindi naniniwala si Gabriel sa kanilang kwento, at nang humingi si Azes ng patunay ng kanilang pagkakasala, sinabi niyang sila lamang ang may kakayahang gumamit ng napakaraming spell sa ganoong antas ng sabay-sabay. Nang marinig ito ni Azes, napagtanto niya na walang maniniwala kung sasabihin niya sa kanila na kagagawan iyon ni Abeda, na pawang bahagi ng plano ni Desir, ngunit itinuring ni Gabriel ang kanyang pananahimik bilang pagpapatunay at hinamon sila sa isang labanan. Sinabihan ni Azes ang kanyang mga kasamahan sa koponan na umatras upang makalaban niya mismo ang koponan ni Gabriel, at hindi nag-aksaya ng oras si Bro bago siya pinasabugan ng kanyang pinakamalakas na spell ng apoy. Pinalibutan siya ng apoy na parang buhawi, dahilan para magdiwang ang kanyang mga kasamahan sa koponan sa kanyang tagumpay, ngunit biglang sumulpot si Azes sa kanilang likuran at sinipa ang isa sa kanila na parang bola ng soccer bago nakulong ang isa pa sa yelo.
Nang makita ito, humingi ng tulong si Gabriel sa mga miyembro ng Pine Tree Party, na sinasabing hindi sila maaaring maging single ranker maliban kung matatalo nila ang mga ito, at pumayag ang koponan na sumali. Nang isa sa mga taga Pine Tree ang nagpana kay Zest, madali niya itong nahiwa sa dalawa, at sinamantala ni Gabriel ang kanyang pang-abala sa pamamagitan ng pagpapasabog sa kanya ng isang supernova attack. Pagkalipas ng ilang minuto, napansin ni Desir at ng barkada na tapos na ang labanan sa ibaba, ngunit sinabi niya sa kanila na nabigo ang kanyang plano dahil walang anunsyo mula sa instructor. Noon lang, nakarinig sila ng ilang yabag habang paakyat si Zest at ang kanyang barkada sa hagdan para salubungin sila. Pagdating nila sa itaas na palapag, pinuri ni Desir si Zest sa muling pagpapakita ng kanyang talino dahil umaasa ito ng isang magandang labanan sa pagitan ng mga alpha, ngunit napigilan niya ang kanyang mga plano sa pamamagitan ng pagpapalamig sa mga ito sa halip na wakasan ang mga ito. Pumwesto ang tatlong elite ng Blue Moon laban sa kani-kanilang mga karibal, at sinabihan ni Zest si Desir na labanan siya at patunayan na karapat-dapat siyang maging isang single ranker. Bigla, nag-activate siya ng isang ice spell na nagdala sa kanya at kay Dessel sa isang mas mataas na palapag. Habang nag-aalala si Prem para sa kanya, inatake siya ni Percival at sinabing oras na para maayos na nila ang sitwasyon. Sumugod si Romantique para tulungan siya, ngunit pinigilan siya ni Donata at sinabihan siyang naroon siya para wakasan siya at ang kanyang grupo. Sa ibang lugar, nakahiga si Desir sa lupa habang papalapit sa kanya si Zest, at sinabihan niya itong tumayo muli dahil alam niyang hindi sapat ang kanyang spell para patayin siya. Nang sandaling iyon, nagpakawala siya ng isang spell na pangbaluktot ng lupa na tinatawag na Stone Break, at nang matamaan ang braso niya, ang mga bato ay naging ahas, ngunit agad niya itong pinalamig. Nang mabasag ang kanyang yelo, napansin niya na ang buong silid ay nababalot ng inversion magic ni Desir, ngunit kahit na ang aura ni Desir ay parang isang hari ng mahika, nananalangin siya sa kanyang isipan na sana ay marating siya ng kanyang spell sa tamang oras. Sa ibaba, nagpatuloy ang labanan ng mga espada, at sinimulang talunin ni Percival si Parm. Sinubukan ng Pipsqueak na kumapit, ngunit lumipat si Percival sa taktika ni Tanjiro sa pamamagitan ng pag-headbutt sa kanya. Habang nahihirapan siya sa sakit, sinabihan siya ni Percival na i-sword out ang kanyang espada tulad noong nakaraan, at sa wakas ay nabawi ni Parm ang kanyang kumpiyansa. Nang sumugod si Percival para sa isang pag-atake, mabilis niya itong naiwasan, at ikinagalit niya ito hanggang sa punto na sinubukan niyang sumugod ng sunod-sunod, ngunit naiwasan din niya ito. Matapos hindi makasalubong ng ilan pang mahahalagang atake, napagtanto ni Percival na isa rin siyang malaking manloloko gaya ni Renji, na may pulang buhok para kumpletuhin ang hitsura, ngunit ginaising siya ni Parm gamit ang isang sipa sa tiyan. Tinanong niya si Parm kung paano siya naging ganito kalakas sa maikling panahon, ngunit tinukso siya ni Mini Zoro, kaya bumalik siya sa kanyang mga paa upang ipagpatuloy ang kanilang laban at nagtaka kung bakit ang tagal ni Daneta. Samantala, pinaulanan ni Romantique si Danete ng mga wind blast, ngunit madali niya itong napigilan, at nagsimula siyang mag-alala dahil alam niyang mahina siya sa mga labanang malapit sa distansya. Ngunit sa kabutihang palad, ang yelo sa silid ay nabasag dahil sa salamangka ni Daisir, na lumikha ng isang panangga sa usok para makapagtago siya. Habang hinahanap siya ni Danete, isang malakas na hangin ang tumama sa kanyang braso, at nagtaka siya kung paano nito nalaman ang kanyang lokasyon. Matapos harangan ng isa pang atake ng hangin, nagsimula siyang makaramdam ng lamig dahil sa nagyayalong hangin, at doon niya napagtanto na sinusundan siya nito gamit ang hangin. Nagpa siya si Romantique na tapusin ang laban habang may hamog pa sa lugar, ngunit biglang ginamit ni Daneta ang espesyal na kwintas, na siyang nagpaalis ng hamog. Pagkatapos ay walang humpay siyang sinugod ni Romantica, at napagtanto niya na ang kwintas na sinusubukan niyang ibigay sa kanya ay isang artifact pala. Nang tawagin niya siyang isang maruming karaniwang tao, sinabi niya sa kanya na hindi naman sila gaanong naiiba, kaya galit na sinabi niya sa kanya na ang mga elite ay nasa ibang antas kaysa sa kanya. Pagkatapos ay nag-activate siya ng ilang mahiwagang atake gamit ang ilang espesyal na artifact na nagpalipad sa kanya papunta sa pader. Habang sinusuri siya ni Pram, sinabi niya kay Percival na papatayin niya ang mga karaniwang tao at magpapadala ng ilang artifact magic sa kanila. Gayunpaman, sinira ni Pram ang kanyang spell at hiniwa ang kanyang kwintas. Sinubukan ni Percival na ipaalala sa kanya na si Pram ang kanyang kalaban, ngunit sinabihan siya nitong tumahimik. Pagkatapos ay sinabihan ni Romantique si Pram na ilipat si Percival sa ibang lugar upang makaharap niya si Danete ng mag-isa. Ngunit tumanggi si Pram dahil ayaw niya itong iwan. Sa itaas na palapag, sinubukan ni Azaz ang iba't ibang estratehiya ng mahika, ngunit madaling nawasak ni Desir ang lahat ng mga ito gamit ang kanyang mga kapangyarihang pabaligtad bago naglunsad ng isang ataking apoy sa kanya. Nagawa niyang protektahan ang sarili sa isang ice cocoon, kaya pinuri niya muli ang mga kasanayan nito.
Hindi maintindihan ni Azaz kung bakit nahihirapan siya kahit na nakahihigit siya kay Desir sa lahat ng posibleng combat stat, at napagtanto niya na ang tanging kulang sa kanya ay ang aktwal na karanasan sa labanan. Sinugod niya ito, at tumugon ito gamit ang isang fireball spell, ngunit tumalon lang siya palayo rito. Pagkatapos ay naghagis siya ng sunod-sunod na mga spell ng apoy sa kanya, ngunit naiwasan niya ang bawat isa bago sumugod para sa isang swing, at pinahusay ni Desir ang kanyang katawan gamit ang isang strength-ending technique upang pigilan ang kanyang atake. Habang iniwawagayway niya ang kanyang espada sa kanya, matagumpay niyang hinaramgan ang kanyang atake gamit ang isang punyal, at nang mapansin niyang nagulat siya, tinukso niya ito dahil sa pag-iisip na hindi siya maaaring gumamit ng talam. Pagkatapos ay pinalipad siya nito patungo sa pader at hindi na binigyan ng oras para huminga bago naglunsad ng sunod-sunod na malalakas na suntok sa kanya, na isa-isa niyang hinaramgan. Habang nakikipagbanggaan ng mga espada sa kanya, tinanong niya kung bakit hindi niya ito matalo kahit na mas malakas ito kaysa sa kanya, ngunit tumalon ito palayo sa kanya at tinanong siya kung nag-e-enjoy ba siya dahil hindi pa siya nakakalaban ng isang karapat-dapat na kalaban noon. Naalala niya kung paano ito laging mukhang nababagot sa orihinal na timeline dahil ang mga laban ay parang oras ng paglalaro para sa kanya at tinanong siya kung gusto niya itong talunin gamit ang lahat ng mayroon siya. Inamin niya na gusto niya itong talunin habang nakatutok ang kanyang espada sa kanya, at si Bro ay kumuha ng sarili niyang tindig habang tinatanggap siya nito na harapin siya gamit ang kanyang buong lakas. Nang marinig ito, inactivate niya ang kanyang domain expansion na tinatawag na Frozen Throne, na siyang nagpabago sa buong silid at ginawang isang nagyayelong palasyo, at napagtanto ni Desir na hindi niya ito mababaligtad dahil ito ay vision magic. Bigla, naglabas siya ng matutulis na yelo mula sa lupa papunta sa kanya, ngunit tumalon ito palayo sa tamang oras. Gayunpaman, pinalibutan siya ng mga haliging yelo at nagsimulang mag-spamming ng mga spell ng yelo. Habang sinusubukan ni Desir na baligtarin ang mga ito, naalala niya na ang Frozen Palace ay isang trump card na ginamit ni Azest sa lumang timeline, na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang kanyang mahika ng walang limitasyon, ngunit nagulat siya na kaya na pala niya itong gawin ng ganito kaga. Gayunpaman, lumikha siya ng isang malaking inversion circle na nagpawalang bisa sa lahat ng kanyang magic spell at sinimulang baguhin ang nagyayelong lupa habang sinasabi sa kanya na ang kanyang mga spell ay hindi kailanman makakarating sa kanya kahit gaano pa karaming beses niya itong iputok. Dahil lahat ng kanyang mga spell ay binabaligtad, naisip ni Azest na gamitin ang kanyang espada, ngunit agad niyang binaliwala ang ideya nang mapagtanto niya na ang paggamit ng kanyang espada o ng kanyang mahika ng mag-isa ay hindi makakatalo kay Desir. Biglang may lumitaw na bombilya sa kanyang ulo, at hinugot niya ang kanyang espada mula sa lupa, dahilan para maglaho ang kanyang Frozen Palace. Nabigla si Desir nang makita niyang nilalagyan na niya ngayon ng mahiwagang kapangyarihan ang kanyang espada, at dahil dito ay pinuri niya muli ang kanyang mga kasanayan. Sa ibabang palapag, nakipaglaban si Pram kay Donata sa isang mainit na labanan ng espada, at kahit na nagawa niyang ibagsak ang maharlikang supot ng basura sa dingding, sinabi niya kay Romantica na masyadong malakas si Donata. Nang makitang naka-standby pa rin si Percival, sinabi niya kay Pram na kailangan nilang talunin si Donata bago sumali sa laban ng Angry Bird. Gayunpaman, nang makabangon muli si Donata, hiniling niya kay Percival na tulungan siya, na ikinagulat nila. Ipinaalala ni Percival sa kanya ang kanyang nakaraang deklarasyon na hahawakan ng mag-isa ang mga karaniwang tao, ngunit sinabi niyang ayaw na niyang mag-aksaya ng oras sa mga karaniwang tao, kaya kinuha ni Percival ang kanyang espada upang sumama sa kanya. Nang makita ito, nagpa siya si Pram na harapin siya, at nang ihagis ng paunang pulang buhok ang kanyang espada patungo sa kanila na parang sibat, pinalo ito ni Pram ng isang home run. Gayunpaman, napansin niya na aambusan na ni Donata si Romantica, ngunit bago pa siya makareact, nasalo ni Percival ang kanyang espada at sumugod muli patungo sa kanya. Habang inilulunsad ng dalawang maharlikang incels ang kanilang mga pag-atake sa espada sa pangunahing duo, nagkaroon ng flashback si Romantica at biglang sinabihan si Pram na bumaba bago pinalo ang kanilang pangit na mukha gamit ang mga malalakas na hampas ng hangin. Sa itaas, ang espada ni Azest ay naging isang mahiwagang espada, at napangiti si Azer dahil alam niyang ang napakalakas na teknik na ginagamit niya ay karaniwang tumatagal ng hanggang 10 taon upang maging dalubhasa. Ngunit muli, napatunayan ni Azest na isa siyang diyosa. Nang sumugod siya nito, sinubukan niya itong harangin gamit ang mga ataking bato, ngunit ginawa niya itong mga ice cube. Pagkatapos ay lumipat siya sa isang spell ng apoy, ngunit naglabas siya ng isang malamig na hangin, na nagpawalang bisa sa apoy at nagtulak sa kanya pabalik. Nang mapagtanto na hindi niya mababaligtad ang kanyang mga bagong atake, buong kumpiyansa siyang sumugod patungo sa kanya, at pagkatapos sirain ang kanyang punyal, itinutok niya ang kanyang talon sa kanya habang matapang na idineklara ang kanyang tagumpay.
Gayunpaman, napansin niya na aktibo ang kanyang kakayahang magbaliktad, at gumawa si Bro ng sarili niyang malawak na atake sa pamamagitan ng pagkalat ng kanyang pagbabaliktad sa buong tore ng orasan. Saka lamang inanunsyo ng instructor na natapos na ang quest dahil naputol na ang mahiwagang kapangyarihan ng dating tore ng orasan, at opisyal nang natapos ang torneo sa pagraranggo. Inanunsyo niya na ang taong nakalusot sa tore ay si Desir, at malakas na naghiyawan ang mga tao, ngunit ang napakalaking noble ay nagsimulang tumakbo palabas. Pagkalipas ng ilang oras, nagkaroon ng pagpupulong ang mga opisyal ng akademya, at inakusahan ng matabang gago si Bridget ng paggamit ng ilegal na paraan para suportahan ang koponan ni Desir, na sinasabing hindi kayang talunin ng isang karaniwang tao ang isang Magic Knight at linisin ang mundo ng mga anino, ngunit pinabulaanan siya ng isang babae sa pamamagitan ng pagbanggit sa katotohanan na napanood nilang lahat ang laban ng live at walang nakitang ilegal na nangyari. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang pagrereklamo, ngunit sinabihan siya ng isa pang opisyal na isara ang kanyang patibong dahil nasa harapan sila ni Yamamoto ng paaralan. Pagkatapos ay ipinakita niya ang listahan ng mga single ranker na tinukoy ng punong guro, at ikinagulat ito ng lahat sa silid dahil inakala nilang ito ay isang bagay na kanilang pagpapasyahan sa pulong. Gayunpaman, sinabi ng punong guro na gusto lamang niyang marinig ang kanilang mga opinyon, at nagpatuloy ang kanyang assistant sa pagbasa ng listahan ng siyam na single ranker. Kinabukasan, nakipagkita si Desir kay Azest at ipinaliwanag na ang motibo nito sa buong torneo ay linisin ang mundo ng mga anino habang ginugulo ang kanyang koponan sa mga labanan. Nang marinig ito, ngumiti siya at inamin ang pagkatalo, ngunit sinabi ni Azest na malapit na ito dahil ilang segundo na lang ang kailangan para pugutan siya ng ulo. Sakto lang, dumating sina Pram at Romantica at sumama sa kanila sa mesa. Nagpasalamat si Desir kay Romantique sa pagtulong sa kanila na manalo gamit ang kanyang mahika, at pinuri rin niya si Pram habang tinatapik ang ulo nito. Habang hinahaplos niya sila, sinabi sa kanya ni Azest na kailangan niyang makilala ang maalat na propesor na si Ferdman dahil natalo ang kanyang koponan. Habang naglalakad palayo, bigla siyang nag-aya na sumali sa kanilang pagsasanay, at agad siyang pumayag sa kabila ng pagtutol ni Romantica. Pagkaalis niya, nagkita ang tatlo kay Bridget na bumati sa kanila bago tumawag ng isang malaking cake bilang pagdiriwang ng kanilang panalo. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanila na silang tatlo ay opisyal nang nakarehistro bilang single rankers at na-promote sa Alpha Class. Nang marinig ito, nagsimula silang lahat na magdiwang at inabutan sila ni Bridget ng malalaking piraso ng cake. Habang nakatitig siya kay Desir, naalala niya ang araw na hiniling nito sa kanya na turuan siya ng mahika at kung paano niya ginugol ang mga sumunod na ilang taon sa pagsasanay dito hanggang sa maging dalubhasa ito. Labis siyang ipinagmamalaki nito dahil sa kung gaano ito naging malakas simula noon. Pagkalipas ng ilang araw, si Desir at ang barkada ay nakasuot ng casual na kasuotan habang naghahanda para sa kasiyahan sa bakasyon sa tag-init. Nang ipaalala ni Desir na pasok sila sa Alpha Class pagkatapos ng break, inamin ni Romantica na mas magiging abala sila kaysa noon ngunit sinabi niyang kailangan nilang maglaro ng husto hanggat maaari bago iyon. Sumali si Pram, nagmakaawa kay Desir na sumama sa kanilang kasiyahan, kaya sa wakas ay pumayag siya at sumunod sa kanila sa loob ng gusali. Sa loob ng mall, sinubukan ni Romantica ang iba't ibang damit, at pinuri siya ni Desir, sinasabing ang ganda niya sa lahat ng mga iyon. Gayunpaman, hiniling niya rito na purihin siya sa paraang mas magpapasigla sa kanya, at nang lumipat siya sa isa sa mga kasuotan ni Billie Eilish sa Met Gala, nagbigay ito ng maraming masiglang papuri, na ikinatuwa niya hanggang sa malaman niyang pinupuri pala nito si Pram. Maya-maya, nahihirapan si Desir na tumayo habang sinusubukan ni Pram na pumili ng angkop na kurbata para sa kanya. Habang nagpapalit siya ng kulay ng kurbata, palihim na nagsimulang makipag-usap sina Desir at Romantica gamit ang wika ni Nezuko, at humingi ng tulong si Desir dahil malapit nang manghina ang mga tuhod nito, ngunit tumanggi siya dahil nakakatakot ang nakakulong na bersyon ni Pram. Matapos pumili ng kurbata, nagsimulang magyabang si Pram tungkol dito na parang nanalo siya ng gintong medalya sa Olympics, at nagpasalamat si Desir sa tulong nito. Gayunpaman, nagsimulang magreklamo si Romantica tungkol sa kung paano mas matagal mamili si Pram kaysa sa kanya, ngunit sinabi ni Desir sa kanya na ayos lang ang lahat dahil mukhang masaya si Pram. Pagkatapos ay iminungkahi ni Pram na maglaro ng mga arcade game, at agad siyang hinabol ni Romantica para maglaro ng Call of Duty. Pagkaalis nila, nakasalubong ni Desir si Azize at niyaya itong maglaro kasama nila, ngunit inakala ng adik sa labanan na iniimbitahan siya nito para sa isang rematch, kaya ipinaliwanag niya na gusto lang niyang maglaro. Matapos ang ilang minutong pagsubok na mag-navigate sa laro ng crane, sa wakas ay nanalo si Pram ng isang malaking teddy bear, at nagsimula silang magdiwang ni Romantica hanggang sa dumating sina Desir at Azize.
Agad silang nataranta, at inakusahan ni Romantica si Aziz ng pagtatangkang magpakabusog sa kanyang popsicle, ngunit sinabi ni Desir na naroon lamang ito para magsaya kasama sila. Pagkatapos ay binuhat ni Aziz si Pram na parang block ng Lego at nagpalit ng posisyon para makatabi ito kay Romantica. Nang tanungin niya ito kung mas maganda kung ganito, natuwa si Pram at niyaya siyang makipaglaro sa kanila, na siyang nagpareklamo muli kay Romantica. Nagmungkahi si Desir na maglaro ng isa pang arcade game, at naghati sila ng pares habang nakipagsosyo si Pram kay Aziz habang si Romantica naman ang tag partner ni Desir. Nagsimulang magreklamo si Pram na gusto niyang makipaglaro kay Desir, kaya pinakalma siya ni Desir sa pamamagitan ng pangakong maglalaro siya sa susunod mong laro. Gayunpaman, naiinis pa rin si Romantica sa katotohanang si Aziz ay ipinare sa kanyang asawa. Habang naghahanda sila para simulan ang kanilang table hockey match, ipinaalala ni Desir sa kanyang partner na si Romantica, na kalaban nila ang mga nangungunang swordsman at magic knight ng academy, at nagbabala na matatapos siya kung babawasan niya ang kanyang depensa. Sabi niya alam na niya, pero nang tumingin siya kay Pram at makita ang isang nakakatakot na aura na nagmumula rito habang determinado itong tapusin ang larong iyon sa isang igla para makapaglaro siya sa susunod na laro bilang partner ni Desir. Nang magsimula ang laro, pinasabog niya ang pack ng napakalakas, ngunit matagumpay na naharang at nakabawi si Desir gamit ang sarili niyang tira. Gayunpaman, naharang ni Aziz ang kanyang tira, at nang papalapit ang pack sa kanilang net, inalerto niya si Romantica, na tinamaan ang pack gamit ang mahika ng hangin diretso sa net ng kanilang kalaban. Natigilan ang mga nag-i-spade nito, ngunit lumakas ang aura ni Romantica habang sinasabi sa kanila na tuturuan niya sila ng leksyon dahil sa pangangahas na hamanin siya sa air hockey. Nagreklamo si Desir na ang paggamit ng mahika ay nagpapawalang bisa sa mga bagay-bagay, ngunit tinanggap ni Aziz ang kanyang hamon at inanunsyo na iyon. Pagkatapos ay hinampes niya ang pack sa isang zigzag na atake, at naisip ni Romantica na walang problema. Ngunit bigla, lumikha si Aziz ng isang ice sledge sa mesa na direktang nagpadala ng pack sa kanilang lambat, dahilan para purihin siya ni Pram. Lalo lamang nitong pinapaigting ang hype ni Romantica, at habang ang dalawang babae ay nakikipaglaban sa kanilang hockey match na Goku vs. Saitama, naalala ni Desir kung paano sila naging mga mandirigma sa orihinal na timeline. Gayunpaman, ibinalik siya ni Romantica sa realidad sa pamamagitan ng pagpapaalam sa kanya ng paparating na pag-atake ng kanilang mga kalaban, kaya kinanselan niya ang ice sledge ni Aziz at inihagis ang pack sa kanilang net. Pagkatapos ng ilang oras ng paglalaro, nagpasalamat siya kay Aziz sa pagtangkilik sa mga ito, at agad din naman siyang nagpasalamat dahil magandang pagbabago ito. Pagkaalis niya, sinabi ni Romantica na natutuwa siyang hindi na niya makikita ang laro ng kanyang karibal sa pag-ibig, ngunit pinukaw ni Desir ang kanyang emosyon sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya na magsasanay siya kasama nila sa susunod na araw, at idinagdag ni Pram na madalas din nila siyang makikita sa akademya dahil nasa alpha class na sila ngayon. Kinabukasan, dumating sina Romantica at Pram sa Alpha Class suot ang kanilang bagong elite uniform, at natuwa sila sa kung gaano ito ka-elite. Habang ninanamnam nila ang sandali, biglang dumating si Desir at sinabihan sila na oras na para sa kanilang pagsasanay sa umaga. Habang nagsasanay sila, dumating si Aziz at sumama sa kanila sa ilang mga pagsasanay, kabilang ang pagsasanay sa paggamit ng espada gamit ang speedster na si Pram. Sinubukan niya ang pagsasanay sa paggamit ng bolang ngunit nabigo, kaya ipinakita sa kanya ni Romantica kung paano ito gagawin. Habang nagsimulang magyabang ang baliw, pinababa siya ni Desir sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mas maraming bola para ipadala sa target, ngunit natamba siya at inihagis ang mga ito sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras ng pagsasanay, umalis si Aziz, at ang pagod na si Romantica ay nagsimulang magreklamo tungkol sa kung gaano siya kahirap noon, kaya ipinaliwanag niya na kailangan niya ang mga ito upang lumakas ng mabilis hanggat maaari, dahil ang kanilang susunod na labanan ay magiging isang tunay na labanan. Sa klase, ipinaliwanag ng guro na ang labanan sa pagitan ng sangkatauhan at ng Shadow Worlds ay nagpapatuloy, at ang sakuna na ito ay naaayos bawat taon. Dahil sa erosyon na ito, ang kanilang kontinente ngayon ay kalahati na lamang ng dati, ngunit nagawa ng mga tao na pigilan ang kontaminasyon mula sa mga Shadow World salamat sa ilang espesyal na mahiwagang hiyas. Dahil ang mga hiyas na ito ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihang mahika, hindi na sila maaaring gamitin ng walang pagbabago, ngunit sa kabutihang palad, nilikha ang teknolohiya para ay proseso ang mga ito, na nagpapahintulot sa mga tao na bumuo ng ilang iba pang mga mahiwagang bagay. Pagkatapos ay nagtanong siya kay Romantica na natutulog sa klase, at ibinulong ni Desir ang mga sagot sa kanya na nagbigay daan sa kanya upang mailigtas ang kanyang sarili mula sa direktang kahihiyan.
Pagkatapos ng klase, nakipagkita si Daisy at ang pangkat sa gurong si Prolod, at hiniling dito na maglagay ng isang partikular na kahilingan para sa kanilang grupo. Noong una, tumanggi siya, ngunit nang sabihin nito sa kanya na isang espesyal na mahiwagang bato ang malapit ng nakawin ng ilang misteryosong kontrabida na tinatawag na Outers, sa wakas ay pumayag siyang tulungan sila. Sa punong himpilan ng Magical Tower, ipinaalam ng isang opisyal sa Panginoon ng Tore na si Zod na inaatake ang sangay ng Herelo. Sa ibang lugar, si Daisy, na nakabalat kayo sa isang punit-punit na hoodie, ay tumatakbo sa kalye dala ang mga tinapay, ngunit bigla siyang nabangga sa ulo ng isang may bigot at natamba sa lupa. Iniligtas ng lalaking may bigot ang kanyang pagkain gamit ang mahika ng pagpapalutang at tinulungan siyang makatayo. Nang tanungin niya si Daisy kung saan siya nagmamadali, sinabi niyang nagmamadali siyang pakainin ang kanyang mga nagugutom na kapatid sa bahay, ngunit biglang itinapon ng lalaking iyon ang kanyang tinapay. Habang nagluluksa siya para sa kanyang mga nahulog na tinapay, ang baliw na may bigot ay nauna at sinabihan ang kanyang kasama, na nagtatago gamit ang mahika, na huwag siyang patayin, ngunit lalo lamang itong nagpangiti kay Daisy. Maya-maya ay dumating ang kontrabida na may bigot sa tore at nagsuot ng nakakatakot na maskara habang ang kanyang hukbo ng mga baliw na nakamaskara ay lumitaw sa likuran niya. Bigla, lahat sila ay nag-activate ng kanilang mga magic circle, at pagkatapos niyang bigyan sila ng pahintulot, pinasabog nila ang gusali gamit ang sunod-sunod na yelo at mga mahiwagang orasayon, ngunit lahat sila ay naharangan ng harang ng tore. Pinupuri ng taong may bigot na si Kraken ang tore dahil sa pagkakaroon ng mga sistemang depensa na kapantay ng kawalang hanggan ni Gojo, ngunit alam niyang hindi kayang tiisin ng harang ang dalawang uri ng pag-atake ng sabay-sabay, kaya ipinadala niya ang kanyang hukbo ng mga mandirigma upang salakayin ang tore gamit ang kanilang mga armas. Habang binabayo ng mga alipor sa unahan ng kalasag gamit ang kanilang mga armas, patuloy na ginagamit ng mga nasa likuran ang kanilang mga signature spell, at kalaunan, nabasag ang harang kasama ng pinto. Habang sumusugod ang mga Outers papasok sa gusali, nagtipon ng mga gwardya upang harapin sila, ngunit dumating si Kraken at tinawag silang isang walang kwentang tambak. Nang basura bago pinapunta ang kanyang hukbo para habulin sila. Sinubukan silang patayin ng mga gwardya gamit ang mga mahiwagang orasayon, ngunit hinaronggan sila ng mga Outers gamit ang maliliit na mahiwagang kalasag at binangga ang mga ito gamit ang mga espada. Gayunpaman, nang sinubukan ng isa sa kanila na patayin ang isang gwardya, ang espada ay tumalbog mula sa isang pananggalang na baluti na suot niya sa loob ng kanyang uniforme. Nagulat si Kraken dito, ngunit ipinagkibit balikat niya ito at sumulong sa stealth mode kasama ang kanyang mga kasama. Nang mapansin ng mga gwardya sa itaas na palapag na umaatake ang kalaban, nagmamadali silang bumaba para harapin sila, ngunit pagkaalis nila, lumitaw si Kraken at ang kanyang grupo at mas pumasok pa sa loob ng tore. Habang nauuna, tinawag niya silang grupo ng mga hanggal, ngunit nang maalala niya kung gaano kahanda ang mga gwardya sa ibaba para sa kanyang pag-atake, naramdaman niyang may mali. Di nagtagal, nakarating sila sa silid ng kayamanan kung saan itinatago ang espesyal na mahiwagang bato, at pinalibutan ito ng kanyang mga kasama habang naghahanda silang sirain ang proteksyon na harang nito gamit ang mga mahiwagang spell. Gayunpaman, nang magpakawala sila ng kanilang mga mahiwagang atake, tuluyan silang hinaranggan ng kalasag, at sinabihan sila ni Drake na huminto upang siya na mismo ang humawak nito. Pagkatapos ay lumapit siya sa harang at gumamit ng isang spell na tinatawag na Earth Rage na Sumire sa harang, na nagbigay daan sa kanya upang mabasag ang proteksyon na pambalot ng mataas na ranggong mahiwagang hiyas na tinatawag na Tear of Rejournal. Nang makitang nakalantad ang magandang hiyas na ito, sinubukan niyang agawin ito, ngunit biglang lumitaw ang maangas na swordsman at sinabihan silang sumuko. Matapos itago ang mahiwagang bato sa kanyang jacket, tinanong niya si Pram kung paano niya nalaman ang pangalang Outers, at ang basa sa kanyang boses lamang ay sapat na upang makumbinsi si Pram na siya ay makapangyarihan. Pagkatapos ay pinapatay siya ng kanyang koponan, at pinaputukan nila siya ng isang spell ng apoy, ngunit naiwasan niya ito gamit ang backflaps, kaya lumipat sila sa isang ice attack. Gayunpaman, napigilan niya ito at inilunsad ang kanyang sarili at nag-backflap pabalik sa lupa, kung saan napansin niya na ang hukbo ng Outers sa silid ay binubuo ng 2 swordsman at 4 na salamangkero. Napansin din niya na ang kanilang bilog ng mahika ay katulad ng kay Romantica, at sinubukan nila siyang hulihin gamit ang isang kombinasyon ng yelo at apoy, ngunit madali niyang nawasak ang kanilang mga spell. Nang makita ito, sinabihan ng mga swordsman ang mga salamangkero na umatras dahil nasa kawalan sila laban sa kanya, ngunit bago pa sila makaatake, sumugod si Pram sa likuran nila at natamba ang isa sa kanila gamit ang talim ng kanyang espada. Gayunpaman, gumamit si Drake ng isang spell na baging upang pigilan si Pram sa lugar, at pagkatapos ay pinaandar ang isang spell na unang lupa, na nagpalipad sa kanya.
Pinuri ng kontrabida ang kanyang mga kasanayan, ngunit sinabing kulang siya sa karanasan at nagpadala ng isang mahiwagang kadena para habulin siya. Habang sinusubukang tumakas ni Pram, nakulong siya ng mga outer mage sa isang kahon na bato at direktang pinasabugan siya ng kanilang mga orasayon. Mabuti na lang at dumating si Romantica at sinira ang kanilang mga orasayon gamit ang mga bugzo ng hangin bago natambo ang isa sa kanilang mga tauhan. Nang tangkaing atakihin ni Kraken, isa sa mga Alipors ang nagsakripisyo ng sarili para tanggapin ang tama, at napansin ni Kraken na ang mga atake nito ay hindi sapat ang lakas para matusok ang kanilang baluti. Habang pinapaulanan niya sila ng kanyang mga wind blast, hinarang ni na Draken at ng mga outer mage gamit ang mga magic shield, at napaisip siya kung maraming tao ang gumagamit ng spell dahil sa katumpakan at lakas ng mga atake. Sinimulan niyang guluhin ang kanyang deformed na utak para malaman kung bakit handa ang mga awtoridad para sa isang sorpresang atake, ngunit nagpasya siyang magtuon sa pagkuha ng mahiwagang gemstone at inutusan ang kanyang mga gwardya na protektahan siya anuman ang mangyari. Habang naghahanda siyang umalis sa gusali, sumugod si Pram at winasak ang dalawa sa kanyang mga gwardya gamit ang mga pamamaraan ni Hinokami Kagura, ngunit pinigilan siya ng isa pang gwardya, na nagbigay daan kay Kraken na talunin sila gamit ang mga orasayon sa lupa. Desperadong itinumba niya ang mga bato at muling sumugod patungo kay Kraken, ngunit sa pagkakataong ito, pinigilan siya ni Kraken sa pamamagitan ng pagsira sa lupa sa pagitan nila, kahit na ipinadala nito ang isa sa kanyang mga kasamahan diretso sa kabilang buhay. Nang muling sumugod si Pram sa kanya, hinaranggan niya ito gamit ang isang bato at hinampas sa lupa bago tinakpan ang sarili sa isang mabatong libingan. Sinubukan ni Pram na sirain ang kuko na ito gamit ang mabilis na mga hiwa ngunit bahagya lamang itong nabasag, at pinilit ni Kraken na palabasin si Romantica sa kanyang pinagtatagwan. Nagbanta siya na lilipulin sila kung hindi nila sasabihin kung sino ang nagsabi sa kanila tungkol sa pag-atake, ngunit naakit siya ng galit ni Romantica, dahilan para magpaputok siya ng sunod-sunod na bato sa kanya. Sinira ni Pram ang mga bato bago pa man sila makatama, at nagsimula silang magsagawa ng mga combo attack kay Draken, ngunit hinaranggan niya at pinaandar ang isang mas malakas na bersyon ng kanyang Earth Rage spell, na Sumire sa buong silid. Habang naglalakad sa mga tubo, ipinagmalaki niya ang kanyang tagumpay, ngunit nakasalubong niya si Desir, na nagbunyag na minarkahan niya siya ng mana noong una nilang pagkikita. Nagpadala ang baliw ng ilang Earth Fist spell kay Desir, ngunit madali itong kinansela ni Desir at hiniling dito na ibalik ang mahiwagang bato. Sa halip na ibalik ang kristal na parang isang mabuting bata, nagpakawala si Draken ng mas malaking alon ng Earth Fists, ngunit walang pakialam na winasak ni Desir ang lahat ng mga ito gamit ang inversion magic. Nang subukang magpadala si Draken ng isa pang atake sa kanya, agad na winasak ng Inversion King ang kanyang magic circle, at doon niya napagtanto na ang kanyang mga spell ay nababaligtad. Ito ang nagpagalit sa kanya hanggang sa puntong nagpagana siya ng isang buong bagyo ng mga atake sa mundo at inihagis ang mga ito kay Desir, ngunit muli, pinigilan sila ng bayani at sinabihan siyang nagsasayang lamang siya ng kanyang oras. Habang papalapit sa kanya si Desir, nagbanta siyang wawasakin ang mahiwagang batong hiyas kung lalapit siya, ngunit sinabihan siya ni Desir na gawin ang anumang gusto niya at sumugod para sa isang atake. Sinubukan ni Draken na pabagsakin siya gamit ang isang napakalakas na suntok, ngunit nagpalit ng karwahe si Desir at nag-activate ng isang gravity spell na siyang nagpatomba sa kanya sa lupa. Mas gumugulo ang isip ni Draken kaysa sa kanyang katawan dahil inakala niyang imposibleng gumamit ng mahika sa ganoong anta sa ganoong kabilas na bilis, ngunit mas lalo siyang ginulat ni Desir nang kontrolin niya ang hindi pa naprosesong mahiwagang batong hiyas. Tinanong niya si Desir kung siya ba si Doctor Strange na nakabalat kayo, ngunit sinabi ni Desir na wala siyang maibibigay na sagot sa isang kaawa-awang mababang uri bago niya ito durugin ng malalim sa lupa na parang isang insekto. Biglang umilo ang maskara ni Draken, na nagdulot ng bugzo ng hangin na nagtulak kay Desir pabalik, at siya ay nag-transform bilang Walmart na bersyon ng Green Goblin. Ngumiti si Desir at sinabi sa kanya na ang kanyang bagong anyo ay halos kapareho ng isang mahiwagang halimaw, ngunit sinabi ni Draken na ito ay isang ang mahiwagang halimaw at nagbigay ng isang napakalakas na suntok sa bayani. Nang makatayo muli si Desir, sinipa siya ni Draken sa isang pader, ngunit napansin niya na natama ni Desir ang kanyang binti gamit ang isang palasong apoy. Dahil dito, labis siyang nagalit kaya sinubukan niyang hampasin ang Hulk, ngunit nikailag si Desir, kaya lumipat siya sa mga halimaw na karate moves, na nagtulak kay Desir na umatras sa pader. Sumugod ang halimaw para tapusin siya, ngunit nikailag si Desir at gumanti gamit ang isang malakas na flame spell sa malapit na distansya. Gayunpaman, ang ataking ito ay walang napinsala kay Super Saiyan Draken, at pinalipad siya ng halimaw gamit ang isang kamao sa lupa bago isiniwalat na kaya rin niyang gumamit ng mahika sa ganitong estado.
Matapos paginahin ang maraming earth spell, sinabihan niya si Desir na pumili kung gusto niyang mamatay sa pamamagitan ng mahika o sa pamamagitan ng suntok at sabay na naglunsad ng pisikal at mahiwagang mga atake. Naiwasan ni Desir ang kanyang suntok at nagpumiglas na pigilan ang bato, ngunit pinalipad siya ni Draken gamit ang isang rock spell at idineklara na tutusokan niya siya. Habang nahuhulog, ginamit ni Desir ang kanyang inversion magic upang kanselahin ang lahat ng nakapalibot na earth spell, ngunit sa wakas ay nagpasya si Draken na oras na para tapusin siya. Tinipon niya ang lahat ng bato sa lugar upang lumikha ng isang malakas na martilyo, at sinubukan ni Desir na baligtarin ang mga ito gamit ang spell na ito, ngunit nilalabanan nito ang kanyang mahika. Gamit ang sandatang ito, sinugod ni Draken si Desir, umaasang wakasan ang buhay ng birhen, at lumikha si Desir ng isang grupo ng mga magic circle upang harangan ang kanyang landas. Gayunpaman, pinalakas ng halimaw na lalaki ang kanyang mahika, na nagbigay daan sa kanya upang lumikha ng isang malakas na shockwave, na sumire sa buong tumpok ng mga hadlang. Habang ipinagmamalaki niya ang kanyang tagumpay, biglang nadurodge ang kanyang mahiwagang martilyo, at nang mawala ang usok, nakita niya na buhay pa rin at masigla si Desir. Habang sumisigaw siya sa gulat, ipinaliwanag ni Desir na naghahanda siya ng isang napakabihirang spell, at pagkatapos ay ipinadala ang kanyang mga inversion current sa buong katawan ni Draken. Gayunpaman, nagawa itong kanselahin ni Draken, at nang sumugod siya kay Desir, ginamit ng bayani ang mana mula sa gemstone upang lumikha ng isang banal na bola ng apoy, na pumatay kay Draken. Nang tanungin ng sugatang si Draken si Desir kung ano siya, naalala niya ang orihinal na timeline at sumagot na hindi niya alam dahil ang tanging alam niya lang ay ang kanyang papel. Nang sandaling iyon, dumating sina Pram at Romantika at niyakap siya, habang isang mahiwagang anino ang naglaho mula sa lugar. Pagkalipas ng ilang araw, nasa elevator na si Desir kasama si Prelude, at nang tanungin siya nito kung ano ang gusto niyang premyo para sa pagprotekta sa hiyas, sinabi niyang gusto niyang maglaro ng chess laban kay Zod, ang Panginoon ng Mahiwagang Tore. Di nagtagal, nakarating sila sa isang napakalaking aklatan kung saan sinalubong ni Zod si Desir, at ngumiti si Desir dahil hindi lamang siya ang pinakamakapangyarihang salamangkero sa lahat ng panahon, kundi pati na rin ang kanyang hindi mapapalitan na kaibigan. Habang naghahanda sila para simulan ang kanilang laro, nagpasalamat si Desir sa pagpayag na makita siya, ngunit ipinaliwanag ni Zod na hindi niya maaaring pagbigyan ang kanilang laro dahil may meeting siya sa loob ng 27 minuto. Nang tanungin niya si Desir kung anong tuntunin ang mas gusto niyang sundin, iminungkahi ni Desir ang herbal na pamamaraan, at ikinagulat niya ito dahil ito ay isang pamamaraan na iilang tao lamang ang nakakaalam kung paano laruin. Nang ihanda niya ang chessboard, naalala ni Desir kung paano niya ito palaging nilalaro ng chess sa nakaraang timeline, at sinimulan nila ang kanilang laro. Ilang minuto pa lamang sa kanilang laban, pinuri ni Zod ang husay ni Desir ngunit sinabing maaaring makarating siya sa meeting dahil mas malakas siya. Nang marinig ito, nagpasya si Desir na tumaya kung saan maaaring hilingin ng mananalo ang natalo, ngunit tumanggi si Zod, sinabing wala siyang mahihiling sa isang estudyante. Gayunpaman, napilitan si Desir na kainin ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng pagsipsip ng mana mula sa isang hindi pa naprosesong hiyas na nasa harap niya mismo, at ito ang dahilan kung bakit pumayag siya sa postahan. Nang hingi ni Zod ang kanyang kahilingan, sinabi niyang sasabihin niya rito kapag nanalo na siya, at ipinagpatuloy nila ang kanilang laban sa chess. Nang gabing iyon, sinubukan ng sobrang taba na si Azest na sisihin si Azest sa mga karaniwang tao na napromote noong torneo, ngunit hindi ito naapektuhan, kaya nagbanta siyang paaalisin siya mula sa Blue Moon. Laking gulat niya nang magbitiw ito sa party at umalis sa kanilang meeting room. Kinabukasan, tinanong ni Pram si Desir kung bakit niya sila sinasanay na maging matatag, at sinabi niya sa kanila na ipapadala sila upang sakupin ang isang tunay na mundo ng mga anino sa loob ng 13 araw, at ang pagkabigo ay mangangahulugan ng katapusan ng kanilang buhay pati na rin ang buong mundo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na gagawin niya ang lahat para maiwasan iyon, ngunit nang subukang sabihin sa kanila ang kanyang sikreto, pinigilan siya ni Romantika. Kasunod nito, sinimulan ng koponan ang kanilang yugto ng pagsasanay, at nagkaroon ng isang mahirap na engkwentro si Azest kay Desir kung saan ibinunyag nito ang kanyang intensyon na sumali sa kanyang grupo. Pagkalipas ng 13 araw, inanunsyo na isang tunay na mundo ng mga anino ang lumitaw, at nang ilipat ang pangkat ni Desir sa lokasyon nito, sumumpa siya na ililigtas niya ang mundo sa pagkakataong ito. Dito tayo nagtatapos sa video. Naililigtas ba ni Desir at ng kanyang koponan ang mundo? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba.